Matapos mawala ang kanyang asawa sa isang aksidente, si AA ay nabubuhay sa kalungkutan at pagdurusa. Ang taong nangakong babalik upang ihanda ang kanilang kasal ay hindi na kailanman matutupad ang kanyang pangako. Mula sa isang babaeng ikakasal na hinahangaan ng lahat, si AA ay biglang naging isang kaawa-awang babae. Kahit sa pagbisita sa puntod niya upang magpaalam ay hindi niya mapigilan ang pagluha at yumukod upang halikan siya sa huling pagkakataon. Ngunit nang tumalikod siya upang umalis ay nagulat siyang makita na si Enki Sedivigi, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa harap niya. Sa sandaling iyon ng pagkagulat, tumubo siya upang yakapin at halikan siya ng mariin. Ang halik ay napakatamis na ayaw na niyang magising. Kinaumagahan, paggising sa pagkalito, narinig niya si Hoidse na nagsasabing nahimatay siya sa bulwagan kahapon. Kaya pala panaginip lang ang lahat upang matulungan siyang makalimutan ang sakit. Nag-book si Hoidse ng cruise ticket para kay Den upang maglakbay sa buong mundo. Ngunit sa loob ng kalahating taon, ang sakit sa kanyang puso ay nanatili pa rin. Pagbalik sa lumang bahay na may nalilitong pakiramdam, humiga siya sa sofa at bigla na lang may tumawag sa kanyang pangalan. Muling nagpakita ang lalaking iyon, ang taong may mukhang kamukha ng kanyang asawa. Inakala niya na naghahalusinate lang siya. Matapos magsaliksik online, nagsimulang maniwala si AA na mayroon siyang schizophrenia. Sa pagkalit-gulat, lumapit siya sa lalaki, bumulong na baka nabaliw na siya. Nang aalis sana ang lalaki, bigla niya itong yakap mula sa likod at bumulong ng mga salitang pagmamahal para sa kanyang yumaong asawa. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang si Tihimgi, at ang katotohanan ay nabunyag, hindi siya si AA Sedivi, kundi Tihinim Gife, ang nakabatang kapatid ng tiyahin ng ina. Ang pagkabigla ay nagpaikot sa utak ni AA. Paano nagawang maging kamukha ng lalaking ito ang kanyang asawa? Sa sinimulan niya ang isang pag-akbay, imbestigahan ang kanyang tunay na pagkatao. Sinubukan niya ang lahat paraan upang makakuha impormasyon mula sa kanya mula sa unang round hanggang sa ikatlong round, ngunit nabigo siya. Sa huli, ang tanging paraan na natira sa kanya ay ang lihim na kunin ang buhok niya para sa city test. Pagkatapos makuha ang sample ng buhok mula sa jacket niya, sinubukan ni AA ang lahat ng paraan upang makalapit kay Dihinim Gife. Nagpanggap siyang tulungan siyang mag-massage, ngunit napakamanhid niya na nainis ang lalaki. Upang humingi ng tawad, inalok niyang gupitan ang buhok nito, ngunit sa kasamaang palad ay nauntog ang mukha niya. Habang nasa isang awkward na posisyon ang dalawa, pumasok ang ate niya. Dahil sa matinding kahihiyan, nautal na nagsinungsi si AA at tumakas mula sa pinangyarihan. Sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na plano ng magkapatid na Dihinim Gife. Ang kanilang layunin ay pabagsakin ang Hodi Corporation, ang kumpanya kung saan si EO ang may-ari. Gusto nilang bawiin ang mga bahagi na dating pag-aari ng kanilang pamilya. Salamat sa kanyang talento, lihim na nakuha ni Dihinim Gife ang telepono ng sekretarya ng tatay ni AA at nalaman ang panloob na impormasyon tungkol sa paparating na bidding. Gayunpaman, ang bid file ay hindi nasa kumpanya kundi nakatago sa opisina ng tatay ni AA sa kanilang bahay. Inutusan niya ang kanyang ate na nakawin ang susi. Nang gabing iyon, habang nagplano ang gawa, biglang milaw ang mga ilaw at lutaw si AA. Sakto namang naghahanap siya ng makakain, sa gabi makita na ang kahinanalang eksena. Mabilis na ginamit ni Dihinim Gife ang kanyang natural na kagandahan upang itago ang susi na hawak niya. Nagulat si AA sa biglaang pag-atake matapos umalis si Nimdi. Nagsimulang magtanong si AA sa kanyang sarili, ano ba talaga ang gusto ni Dihinim Gife? Hindi niya ito hinayaang maghintay ng matagal at binanggit ang nangyari sa lamayan kung saan bigla siyang tumakbo at hinalikan siya. Pagkatapos, binaligtad niya ang kwento at iginiit na siya ang unang gumawa ng hakbang. Nalito si AA, iniisip na dahil sa labis niyang pagkamis sa kanyang ding nobyo ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinalikan ang lalaki. Dahil sa kahihiyan, tahimik siyang umalis. Sa kasamaang palad, ang araw na iyon ay ang kaarawan ni AA. Ngunit ang taong hindi nakalimutan ang araw na ito ay si Hoidi. Hindi lamang siya ang kumanta ng happy birthday para sa kanya, kundi nakasama rin niya itong makipag-usap at manood ng bumabagsak na bituin. Sa magiliw na sandaling binigyan siya ni Hoidisef ng isang pulseras na nakaukit ang mga salitang height ng Zehihodifkit, Farmer the Association of the Frightened Flower, na nabuo mula sa unang tatlong titik ng kanyang pangalan. Dahil sa kanyang taimtim na damdamin, hindi maitago ni Eoy ang kanyang pasasalamat. Matapos ang emosyonal na gabi, pagbalik sa bahay, hindi inaasahang nagkasalubong sila ni Dihinim Gife. Ginamit niya ang pagiging nakababatang kapatid ng tiyahin ng kanyang ina upang payuhan siyang huwag umuwi ng gabi. Bagaman hindi komportable si AT sa pagiging pakialam niya, naging magalang pa rin siya. Alam ni Dihinim Gife na kaarawan niya, kaya nagplano siyang lasingin siya upang makuha ang bidding contract ng Hodi. Nang malasing at mawala ng ulirat si A, hindi niya na makilala ang katotohanan at inakala niyang si Dihinim Gife ay si Enki Sedivi, ang kanyang yumaong nobyo. Niyakap niya ito at bumulong ng mga salita ng matinding pagmamahal at nagawa pa niyang gawin ang matapang na aksyon na haplusin ito ng walang kontrol. Napitan si Dihinim Gife na magsalita upang paalalahanan siya, ngunit lumapit pa siya sa kanya. Sa sandaling malapit nang mawalan ng kontrol ang lahat, nakatulog siya dahil sa epekto ng alak. Ginamit ni Dihinim Gife ang pagkakataon at mabilis na kinunan ng larawan ang buong bidding documents ng Hodi. Ngunit bago pa siya makaalis ng kwarto, nagkasalubong sila ni AA na alasing pa rin at hindi sinasadyang nakita siyang may itinago sa likod niya. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan si Dihinim Gife na sabihin ang totoo na siya ay si Enki Sedvik.
Sa simula, labis na nagulat si AA, ngunit pagkatapos ay humagulgol siya at niyakap siya, ipinahayag ang kanyang walang hanggang pananabik. Sinubukan niya siyang aliwin, ang dahilan kung bakit kailangan niyang baguhin ang kanyang pagkatao ay pansamantalang hindi pa inilalabas dahil hindi makontrol ni AA ang kanyang emosyon. Patuloy siyang hinahalikan ni AA, bagaman tumanggi siya, sa huli ay hindi nakatakas si David sa matinding damdamin. Nagyakapan sila mula sa pinto hanggang sa silid tulugan upang hayaang sumabog ang damdamin na matagal nang nakatago. Ngunit sa pinakamataas sandali, biglang tulog si AA. Sa pagtingin sa kanya na mahimbing na natutulog, nagtaka si David sa kanyang sarili. Alam niyang siya ang anak ng kanyang kaaway, ngunit bakit hindi pa rin siya makontrol sa kanyang damdamin? Nang magising si AE kinaumagahan, bigla siyang hinalikan at pagkatapos ay sinipa siya pababa ng kama. Dinim Githe, tumatanda ka na pero wala ka pa ring ugali. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay David. Kaya pala nakalimutan niya ang lahat ng nangyari kagabi. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa kanyang hindi magandang pag-ugali at umaasa na mapapatawad siya nito. Upang paalalahanan siya, ipinakita ni Dinim Githe ang mga marka na iniwan niya sa kanyang katawan na mga aksyon na ginawa niya sa kanyang dating nobyo. Pagkatapos ay natanggap ni EO ang resulta ng AE test. Hindi pa rin siya makapaniwala sa katotohanan at patuloy na nagdududa na ang kanyang tito ay si David. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ay nagpahina sa kanyang loob at ang dalawa ay hindi iisa. Sa kalituhan ng isip, nagtungo si AE sa isang bar. Sa kanyang kalasingan, nag-order siya ng paboritong pagkain ng kanyang dating nobyo, 5 stick ng tusok-tusok. Sinabi ng may-ari ng bar na binili na ng katabing mesa ang lahat. Naglakad siyang nalilito patungo sa mesa ni Dinim Githe at inagaw ang huling tusok-tusok. Ang kanyang aksyon ay nagpahanga sa lalaki na walang masabi. Dahil sa hindi pa ipinapahayag na dahilan, si David sa katauhan ni Dinim Githe ay patuloy na lihim na pinoprotahan siya. Nang nililigawan siya ng mga masamang loob, hindi siya nag-atubiling tumulong. Pagkatapos ng ilang oras, formal na bumalik si AG sa kumpanya at lihim siyang pinuri ni Dinim Githe. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay maganda rin pala kapag nag-makeup. Ginawang dahilan ni AA na mayroon siyang lakad upang umalis sa kumpanya, ngunit sa sumunod na sandali ay bumalik siya upang yakapin ito mula sa likod at sinasa sa kanyang sarili na ito ang huling yakap. Nang makita ang seryosong mukha ni Dinim Githe, mabilis niyang sinabi na iyon ay isang western style na pagbati at nagmamadang umalis na nagpabigla sa kanya. Ang babaeng ito ay hangal pa rin tulad ng araw na una silang nagkita. Sa sandaling ito, sinisap ni Dinim Githe na mag-ingat sa tatay ni Eddie. Ang taong patuloy na nagrereklamo tungkol sa pabigo sa bidding ay alam na ang tao sa tabi niya ay paplano na magtaksin. Nang malaman niyang gumagawa siya ng testamento, agad niya itong ipinagbigay alam kay Dinim Githe. Nagduda ang dalawa na balak niyang ibigay ang mga bahagi sa kanyang anak na si Eddie. Galit na galit si Dinim, hinap niya sa buong bahay at panya, ngunit hindi pa rin makita testamento. Si Dinim Githe ay nagmungkahi ng isang kasundo. Kung tutulungan siya nitong makapasok sa kumpanya ng ACE na pinamamahalaan ni AA, tutulungan niya itong mahanap ang testamento. Matapos makapasok sa ACE, sumingit si Dinim Githe sa opisina ni AA upang maghanap ng mga pahiwati. Sa sandaling yon, masok si AQ, ang ima David, malinaw lumitaw sa kanyang sipan. Pagkatapos niyang kalmahin ang kanyang sarili, tinanong niya kung bakit nasa loob siya ng kanyang opisina. Gusto ko lang malaman kung sino ang taong iyon na si David na sinasabi mong kamukha ko. Pinuri ni AA ang kanyang dating nobyo habang hindi nakalimutan na ibaba ang sarili niyang tiyuhin. Siya ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa iyo. Gamit ang pagkakataong ito, inatake ni Dinim Githe si AA at sinabi na ayaw niyang maging kapalit. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa wakas ay naabot niya ang kanyang layunin, nakuha ang fingerprint nito. Nang gabing iyon, sumingit siya upang buksan ang safe at nakuha ang ikalawang kopya ng testamento. Nang malaman ni Dinim Githe na ang lahat ng ari-arian ay iniwan kay AA at wala siyang bahagi, nagalit siya. Sa loob ng maraming taon, tinanggap niya na maging kasama ng ang tao na kasing edad kanyang ama, ngunit wala itong iniwan sa kanya. Agad na pinababa ni Dinim Githe ang kanyang nakababatang kapatid at sinimulan ang kanyang counterattack plan. Pagkatapos, mabilis na isinugod ang tatay ni AE sa ospital. Patuloy na nag-aalaga si AE sa kanyang tatay at naaalala ang mga salita ng doktor. Labis siyang nag-aala na baka di na ito makaabot. Sa pag-iisip sa mga taong mahal niya na isa-isang lumalayo sa niya, wala siyang magawa kundi aliwin ang kanyang sarili, umaasa na malalampasan ang lahat ng mga problema. Sa oras na masayang-masaya si Dinim Githe sa kanyang tagumpay at nagtungo sa bagong bahay ng kanyang kapatid upang magdiwang. Sa pagkakataong ito, sinabi rin niya ang tungkol sa pamilya ni AE. Iniisip na hindi na makaabot ang tatay nito. Sa madaling panahon, ang mga ari-arian ng pamilya ay magiging akin. Nang malaman ni Dinim Githe na inaalagaan ni AE ang kanyang tatay sa ospital, agad siyang pumunta. Mabilis niyang tanggal ang kanyang jacket upang gawing kot at agad na inayos ang kanyang posisyon upang maging komportable ang taong mahal niya sa pagtulog. Habang tinitingnan siya, may dumating na naghahanap kay AE. Matapos malaman na abala si AE sa pagdidisenyo ng bagong produkto at sa pag-aalaga sa kanyang maisakit na ama, labis siyang hinangaan. Kahit na ganoon, napakatatag pa rin niya. Nakikita ang babaeng mahal niya na anak ng kanyang kaaway. Ang kanyang puso ay medyo naguguluhan sa sandaling ito, ngunit ayaw na niyang lokohin ang sarili. Nagdesisyon siya na mula ngayon ay poprotektahan niya ang taong mahal niya. Pagkatapos ng isang mahimbing na tulog, nagising si AE at nakita ang mensahe mula sa kanyang tito na nag-aanyaya sa kanyang magkita sila sa ibaba. Mula sa
malayo, nakita niya siyang may hawak na palayok ng mga dandelyon habang papalapit. Ang kanyang pananamit ay nagpagulat kay Ethel. Nang lumapit siya, niloko pa siya nito at sinabing may ahas na ikinagulat niya. Dahil gusto niyang mapasaya ang taong mahal niya, sinadya ni Dithim Gisye na tawanin siya at nigyan pa siya ng mga dandelyon. Pagkatapos, sinadya niyang magkunwaring naglalaro upang si Ae mismo ang maghipan sa mga dandelyon. Tuwang-tuwa siya dahil alam niyang sinasadya niyang pumunta para aliwin siya. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsinungaling. Narinig ko na kapag hinipan mo ang mga dandelyon, ang lahat ng iyong kalungkutan ay lilipad kasama ng hangin. Hindi ko alam kung totoo o hindi, kaya gusto kong ikaw ang maging test subject ko. Kahit sinasadyang nagsinungaling si Dithim Gisye, nagpasalamat pa rin si Ae sa kanyang kabaitan. Ibinahagi niya ang kanyang mga problema sa kumpanya na sinabing siya ay labis na nalulumbay. Hindi niya maabot ang EC at ang mga target na itinakda ng kumpanya. Ngunit salamat sa kanyang taimtim na pagpapalakas ng loob, agad na nabalik ang lakas ni Ae at nagpasya siyang bumalik sa kumpanya upang mag-inspeksyon. Nang gabing iyon, gising ang tatay ni Ae at tuwang-tuwa siya na ibinalita ito kay Dithim Gisye. Nagkunwari siyang masaya, ngunit nang ibaba niya ang telepono, kinutya niya ito. Ipinagbigay alam kay Ethel ng kanyang tauhan na nag-like si Louis sa isang design ng pulseras at mabilis itong naubos. Naramdaman niya na ang kakayahan ni Louis sa pag-promote at enta ay talagang tapat sa kanyang reputasyon. Kung maaari siyang maimbitahan upang maging brand ambassador, ang kanyang minamahal na produkto ay makakagawa ng isang kahangahangang pagbabago. Narinig niya mula sa kanyang tauhan na napakahirap lapitan ang isang tulad niya. Gayunpaman, determinado pa rin si Ae na maging masipag. Ang hindi niya alam, ang Louis na hinahanap niya ay na malapit lang. Nakatanggap si Nim Gisye ng mensahe mula kay Ae at napangiti siya. Naisip niya na kung pumayag siya ng madali, magiging mura ang kanyang pagkatao. Kaya, gumamit siya ng isang anonymous account upang i-text si Ae at sinabi sa kanya na si Louis ay nasa Tin Hong residential area. Inilarawan niya rin si Louis bilang napakagwapo at may magandang pananamit. Pagkatapos mag-text, masaya niyang sinisip-sip ang kape na binili niya sa District 1. Naisip niya na kahit gaano siya kahanga-hanga, makikilala niya rin na siya si Louis. Tulad ng inaasahan, maagang dumating si Ae sa Tin Hong residential area. Ngunit hindi siya makapasok dahil sa mahigpit na seguridad. Sa sandaling iyon, dumaan si Dithim Gisye habang nagjo-jogging. Matapos siyang tawagin ng ilang beses, lumapit siya sa kanya. Nang malaman niyang doon siya nakatira, hiniling ni Ae na dalhin siya nito sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang makipagrelasyon sa kanya. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Ae at pagtawag sa kanyang tito, sa huli ay pinapasok siya ni Nim Gisye. Patuloy siyang nagtanong sa kanyang tito kung kilala niya ang isang sikat na online personality na nagngangalang Louis na nakatira sa lugar na iyon. Nakita mo na ba siya? Nang makita na parang walang pakialam siya sa mundo sa labas, nagsimulang magmakaawa ang bida na papayagan siyang lumipat at manatili doon pansamantala. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang tumakbo pabalik-balik dahil determinado siyang makilala si Louis. Tumanggi si Nim Gisye na papayagan ang kanyang pamangkin na manirahan sa kanya. Ayaw niyang may ibang tao na makakaapekto sa kanyang buhay. Kahit sinabi ng bida na susundin niya ang lahat ng kanyang hil at tatanggi niya na parang wala siya doon, hindi pa rin to nakumbinsi. Mayroon siyang ilang pagkaawa ngunit hindi pa sapat. Dahil sa pagmamakaawa ni Ae, natakot si Nim Gisye na pagtatawanan siya ng ibang tao. Sa huli, pumayag siya na manirahan ang kanyang pamangkin na hindi niya kadugo. Nang makta ang magandang kwarto, hindi mapigilan ni Ae ang papuri. Ngunit hindi niya alam magbigay si Nim Gisye ng isang kondisyon na ang lahat ng bagay dito ay dapat sumunod sa kanyang panlasa at estilo. Nang marinig niya ito, tinanong ni Ae kung anong kulay ng damit ang dapat niyang isuot at kung anong kulay ng buhok ang dapat sundin ayon sa kanyang gusto. Tinulak ni Nim Gisye si Ae sa pader at sinabi, kung gusto mo, susundin kita, hindi ko lang alam kung anong sukat ang babagay sa iyo. Ang kanyang aksyon ay nagdulot ng paghinto kay Ae at mabilis niyang itinulak siya palayo. Sinabi ni Nim Gisye, mas mabuti kung ganyan ka, kung hindi, lumayas ka rito. Nang makita na ayaw siyang manirahan doon, mabilis na niyakap ni Ae ang puno at sinabi na manatili siya roon hanggang sa makilala niya si Louis. Agad na dumating ang ate ni Nim Gisye. Nang makita ito, lumabas si Ae para maglakad-lakad upang mag-usap ang magkapatid. Nang makita siyang tinitingnan siya ng kanyang ate, sinabi ni Nim Gisye na ibinunyag niya ang address sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang plano. Gusto niyang gamitin ang pagkatao ni Louis upang bumuo ng isang relasyon sa pakikipagtulungan kay Ae. Sinabi ng kanyang ate na ang prinsipyo ni Louis ay hindi kailanman nakikipagtulungan sa komersyo. Sinabi ni Nim Gisye na sinasadya niya ngayong pahirapan siya upang magtatag ng relasyon kay Louis. Sinabi niya sa kanyang ate na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Nim Gisye tungkol sa bagong password ng pinto. Ngunit ayaw niyang maging malaya siya sa pagpasok at paglabas ng kanyang bahay. Sinabi niya na hindi na siya bata at hindi niya makakalimutan ang password. Sa sandaling ito, si Ae ay katayo sa binang basurahan at isip na ang basurahan ang pinakamadaling lugar upang ibunyag ang lihim. Sa pag-iisip, hindi siya nag-atuli at sinimulan ang paghahalungkat sa burahan. Umaasa siyang makakahap siya ng mga pahitig tungkol kay Louis. Mula sa layo, nasaksihan ni Nim Gisye ang sandaling ito.
Hindi siya makapaniwala kaya nilapitan niya ito para pigilan. Ipinaliwanag ni A na dahil nakatira si Luis sa ibang bansa, tiyak mayroon siyang impormasyon papadala. Kapag nahanap niya ang impormasyong iyon, matutuntun niya ang bakas ni Luis. Hindi matiis ni Nim Gifie ang pamangkin kaya buhat niya ito pauwi. Sa sandaling iyon, mula sa malayo ay may isang photographer na kumuha ng trato nilang dalawa. Pagka-uwi nila, hinuksan niya ang mga kamay ng pamangkin niya. Ang pagmamahal at pag-aalaga ng yuhin ay kaya ng sayumaong nobyo. Nakaramdam ng hindi ipaliwanag na damdamin si A. Nakita niya hindi siya tumitigil kaya nagsalita si A. Kung magpatuloy ka paghugas, maging balat ng mga kamay ko. Pagkatapos nito, dinala niya ito sa entablado at marahil pinunasan ang mga kamay nito gamit ang payo. Pinuri siya ni A sa kanyang husay at sinabi ni Gifie na ang kamay ang ikalawang mukha ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi niyang magaspang ang mga kamay nito. Naiinis siya sinabi na ang kanyang kamay ay araw-araw nagtatrabaho, kaya tiyak na hindi ito kasinis ng mga babaeng nasa tabi niya. Pagkatapos magsalita, nagalit siya at umalis. Hindi inaasahan na hinawakan siya ni Nim Gifie sa kamay at pagkatapos ay idiniin siya sa pader. Nagkarinan sila dalawa at pagkatapos ay sabi niya ang kanyang nasa isip. Hindi ko ginagawa ito sa lahat maliban na lang kung interesado ako. Pagkatapos magsalita ay umalis siya at iniwan A na may magulong damdamin. Sa kaloob-looban ni A, lihim niyang tinanong ang sarili kung bakit siya nahuhulog sa isang lalaking ganito kademonyo at madamdamin. Sa kanyang pagbalik sa kwarto, naisip ni Nim Gifie kung paano niya mapapabilis na matuklasan nito na siya si Luis. Kaya naman, dali-dali siyang tumbo para hanapin siya at ipaalam at update si Luis ng social media. Higit pa rito, ang lugar kung saan nananatili si Luis ay sa iisang gusali nila, kaya naman ay tuwang-tuwa siya na matatagpuan na niya ang pahiwati. Dali-dali siyang tumakbo para magtanong sa mga karatigbahay na ikinailing din niya. Hindi ko maintindihan kung nagpapanggap siyang tanga o sadyang tanga siya. Mabilis na lumipas ang 10 buto at bumalik siya na may malungkot na mukha dahil ang itaas at ibabang palapag ay hindi ang lugar kung saan nakatira si Luis. Tinignan niya ito at wala siyang magawa sa kakulangan nito ng kamalayan. Pagkatapos ay nag-update siya ng social media ng mas malinaw. Ngunit ang tangang babae ay hindi pa rin nagdududa sa kanya. Pagkatapos si Hoyda, dahil sa ibinigay na address ni A, ay kumatok sa bahay ni Nim Gifie. Sa sandaling nakita niya si Nim Gifie, labis siyang nagulat. Dahil si Nim Gifie ay kamukhang-kamukha ng yumaong si N. Sedivate. Pagkatapos nito, lumabas si A at ipinakilala ang dalawang lalaki sa isa't isa. Nagkamayan ang dalawang lalaki ngunit sa loob ay mailihim na selos. Ibinuhos nila ang kanilang buong lakas sa pagkakamay at hindi nila binitiwan. Dahil dito, hindi na mapakali si A. Walang nagawa si A kundi magsalita para paghiwalayin ang dalawa. Para magpasalamat kay Hoysen, niyaya siya ni A na kumain. Nang akma silang lalabas para kumain, sinabi ni Nim Gifie na sa bahay na lang sila kakain at siya ang magluluto. Kaya naman, habang nagluluto, sinadya ni Nim Gifie na paghiwalayin silang dalawa. Paulit-ulit niyang inuutusan si A na tulungan siya kahit na ang lahat ng bagay ay nasa tabi niya lamang. Nang makita ito ni Hoysen, nagboluntaryo siyang tumulong sa kusina. Pagkatapos pumasok ng dalawang lalaki sa kusina, handa na rin ang mga pagkain. Ngunit nakatuwa ang bahagi ng pagkain na inilaan ni Nim Gifie para kay Hoyji. Nang makita ito ni A, dadali niyang ibinigay ang kanyang pagkain sa kanya. Dahil to, tiningnan sila ni Nim Gifie na may kalungkutan. Bago magpaalam, nag-alala si Hoyji kay A. Ayaw niyang manirahan ito kasama si Nim Gifie dahil sa kanyang nararamdamang kawalan ng kaligtasan. Ngunit sinabi ni A na ang kanyang tiyuhin ay ganoon lang sa panlabas, ngunit sa loob ay malambot ang puso. Bukod pa rito, kailangan niyang mahanap si Luis, kung hindi na maililigtas ang benta ng kumpanya, kaya walang nagawa si Hoyji, kundi suportahan siya. Pagkaalis ni A, tinawagan niya kaagad ang kanyang tauhan upang imbestigahan si Nim Gifie. Pagpasok pa lang ni A sa bahay, gumanti ang tiyuhin niya sa mamagitan ng paggawa ng isang baso ng lemonade para sa pamangkin. Hindi inaasahan na pagkatapos uminom ni A ng isang lago, hindi na siya makatiis dahil napakaasim nito. Ayaw na ng bida na makipag-away pa sa kanya, kaya aalis na sana siya nang hilahin siya ni Nim Gifie sa kamay at idiniin sa lamesa. Nagkatinginan silang dalawa at pagkatapos ay nilapitan siya ni Nim Gifie at hinalikan. Nagulat si A sa halik ngunit wala siyang reaksyon. Tiningnan siya ni Nim Gifie sa mata at hinalikan siya muli. Sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni A at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Sinabi niyang ang kapaligiran ay angkop para sa isang halik. Akala niya areho sila ng iniisip. Nang marinig niyang tinanggihan ito ni A, tinalikuran siya ni Nim Gifie at umalis. Naguluhan ang damdamin ng bida at sinisi ang sarili kung bakit siya nahuhulog sa kanya. Hindi naman siya si N. Sedvin. Ngunit bago pa man niya maayos ang kanyang damdamin, bumalik si Nim Gifie at nagbigay ng isang pagbabawal sa kanya. Simula ngayon, bawal magdala ng sinuman dito. Tumuto si A. Sinabi niya na sa kanya ang bahay, kaya kung hindi siya susunod ay lumayas na lang siya. Nagningit-ngit sa galit na ibinalik ni A 50% ng upa at sinabing sa hinaharap kahit sino ang gusto niyang dalhin ay dadalhin niya. Kahit na wala itong pakialam, wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, nakita ni A ang isang estatwa na eksaktong katulad ng kay Luis sa social media. Iminungkahi ni Nim Gifie na ang estatwa ay kakaiba. Akala niya ay matutukoy na niya na si Luis
Luis ay siya. Hindi inaasahan na sinabi nitong fake ang bagay na iyon, kaya wala siyang nagawa kundi magparaya. Umalis na lang siya para maiwan si AA na nagsasalita nang walang tigil tungkol sa kanyang pakikipagtulungan kay Luis. Nang makita na si AA ay walang pagkakataong makilala ang taong kailangan niya, nagbigay ng paraan si Hoidse at sinabing mayroong paparating na anibersaryo. Kung magsasagawa sila ng costume festival, may posibilidad na maimbitahan nila siya. Dahil ayaw ni Luis na ihayag ang kanyang pagkatao, sa tingin ng dalawa ay napakaganda ng ideyang ito at ipinagpatuloy ang plano. Nang gabing iyon, pati nagsuot si AC ng magagandang damit bilang paghahanda sa social event habang si Nim Gise ang naging hurado. Bawat damit na suot niya ay nagpapatingkad sa kanyang ganda. Ngunit ayaw ni Nim Gise na magsuot ng masyado revealing na damit ang mahal niya, kaya pinapanggal niya ito ng paulit-ulit. Sa huli, huminto siya sa isang kaakit-akit na pulang damit. Nang gabing iyon, sa kanyang panaginip, napadpad si Egi sa isang napakagandang tanawin. Pagkatapos ay nakita niya si Nim Gise na lumalapit sa kanya. Sa romantikong tanawin, akmang hahalikan na siya ni Nim Gise nang pigilan siya ni LA at sinabing tiyuhin ito. Nagsalita si Nim Gise, "Kahit noong hinalikan kita ay hindi mo naisip na pamangkin kita." Dahil sa tanong ni Nim Gise, hindi makasagot si AA at pagkatapos ay naghalikan sila ng matamis. Pareho silang masayang-masaya ng magkasama. Sa kasagsagan ng mga pangyayari, nahulog si AA kama. Sa pagkakataong ito, nalaman ni AA na panaginip lang iyon, ngunit napakatotoo ng panaginip na iyon na ikinahiyan niya, ngunit gusto niyang maging totoo. Sa wakas, dumating na ang gabi ng party at pinaghandaan ni AA ang kanyang hitsura habang tinulungan siya ni Hoidse na pumili ng kulay ng lipstick at siya mismo ang nag-make up sa kanyang sarili. Sa party, lumabas si Nim Gise na may suot na maskara. Ang mga tauhan ni AA na nakakaalam na dumating si Luis ay labis na nagulat at katapos ay inaalam nito kay AA at inilarawan na Luis ay nakasuot ng silver na maskara. Kaya, nagsila si AA at Hoidse na hanap ang target sa saktong na nakipag-usap ni Nim Gise sa kanyang ate na si MB. Nilapitan siya ni Hoidse. Narinig ang pag-uusap ng dalawa at nalaman na si Nim Gise ay si Luis. Nakialam si Hoidse at tinawag ang kanyang mga tauhan upang magpanggap na Luis at lumabas sa party. Desidido siyang hindi hayaang magtagumpay si Nim Gise sa kanyang layunin. Kaya naman, natagpuan ni AA ang target na inilarawan, ngunit maraming lalaki ang nakasuot ng silver na Venus na maskara. Sa sandaling nag-iisip si AU kung paano lalapitan ang tamang target, biglang lumitaw ang target. Nakita ni Nim Gise na papalit sa kanya si AE. Sa kanyang puso, nagtataka siya kung ano ang mararamdaman ni AE kapag nalaman niyang siya si Luis. Ngunit ang kanyang pagtataka ay hindi nasagot dahil si AE ay papasok na sa gitna ng entablado. Naniniwala siya na ang kantang O Thousand Miles na inihanda para sa costume festival ay tutulong upang lumabas si Luis. Kaya, sinimulan ni AE ang pagkanta pagsayaw na may kaakit-akit at magagandang galaw. Sa sandaling nag-alala siya na hindi lalabas si Luis, may isang kamay na humipo sa kanyang kamay. Nagkatinginan ang kanilang mga mata at pagkatapos ay nagsama sila upang perpektong tapusin ang sayaw. Ngunit habang sumasayaw, tinitigan siya ni Egi at bumalik sa kanyang alaala ang kanyang dating nobyo. Ibinahagi ni Egi sa kanya ang tungkol sa yumaong nobyo at sinabi na ang araw na akala niya ay pinakamasaya sa kanyang buhay ay siya ring araw na hindi na niya ito makikita pa. Inaliw siya ni Nim Gise at sinabing kalimutan ang nakaraan at mabuhay ng maayos para sa kasalukuyan, ngunit sinabi ni Egi na hindi niya iyon magawa. Ang lahat tungkol sa taong iyon ay palaging nasa kanyang isip na halos ikasa kanya. Nang makita niya ang kwintas na ibinigay niya noon at marinig ang mga pagtatapat ni A, pinigil ni Nim Gise ang kanyang damdamin at umalis. Nang makita si Nim Gise na naglalakad palayo, tinawag niya ng malakas si Eng Sedde. Sa sandaling iyon, lumitaw di Hoidse. Sinabi ni A na nakita niya si Eng Sedde. Ngunit sinabi ni Hoidse na paanong mabubuhay ang isang patay at pagkatapos ay inaliw siya ng sandali. Pagbalik niya sa bahay, pinagalitan siya ng kanyang ate dahil sa kanyang paglitaw ngayon. Tiyak na magiging mainit na paksa ito sa social media bukas. Idinagdag ng kanyang ate na walang posibilidad para sa kanila. Walang sinabi si Nim Gise at tahimik na bumalik sa bahay. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Hoidse sa kanyang ate at nalaman na siya pala ang nasa likod ng lahat. Ang masamang tao na si Hoidse, nagbanta pa siya na kung hindi ayusin ng kanyang ate ang lahat at sisirain ang kanyang plano, mamamatay silang lahat. Kinabukasan, pagod si AE kaya nagstay siya sa bahay. Habang tinitingnan niya ang isang gwapong lalaki, biglang sumulpot si Nim Gise at siniraan ang lalaki sa litrato. Sa pangkalahatan, pinayuhan niya ito na mas bigyang pansin ang mga taong nasa paligid niya. Tanga si AE at hindi niya naintindihan kaya naghanap siya sa paligid. Nang makita ito, sinabi niya na ang taong iyon ay nasa malayo, ngunit malapit sa harapan niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya napansin nito at mabilis na pinalaya si Nim Gise dahil mayroon pa siyang dapat gawin. Habang naghahanap siya ng bagong makakasosyo at nang malaman na sumuko na si AE sa paghahanap at pakikipagtulungan kay Elise, biglang nagalit si Nim Gise. Nang makita ni EO ang kanyang reaksyon, sinbi niya ng may panunuya. Pagkatapos, naghabulan silang dalawa na parang mga bata sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, matinding sakit ng tiyan ang naramdaman ni LA at sinubukan si Nim Gise na dalhin siya sa ospital. Kahit na masakit ang kanyang tiyan, hindi pa rin nakalimutan ni AA na mag-makeup bago umalis. Nang makita ito, binuhat na lang siya ni Nim Gise at dinala. Nalaman na ang babae ay may almoranas. Eksakto sa oras na sinabi ng doktor kay LA na pag-usapan nila ng kanyang pamilya ang pagpirma sa form para sa operasyon. Hindi alam ni AA
kung saan siya magtatago ng hingin niya kay Nim Gise na pirmahan iyon, ngunit hindi na niya kailangan pang hilingin iyon. Pumasok na si Nim Gise at pinirmahan ang form para sa kanya, ngunit pagkatapos ng mga araw na iyon, sa tuwing nakikita niya si Nim Gise, tinataguan niya ito at hindi niya maalis ang kumot sa kanya. Paulit-ulit siyang nagpahayag na hihintayin niya ito doon para makita kung gaano siya katagal sa loob. Galit na sumud si A upang salakayin siya at sa gitna ng kanilang lalabanan, hindi sinasadyang nakagawa sila ng isang nakakagulat na eksena. Eksakto sa pagpasok ng mas, nakita niya ang pagkalito, kaya dali-daling ipinaliwanag ni A na hindi sa magkasintahan. Nang marinig ito, sinamtala ng babaeng nurse pagkakataon na ligawan si Nimble. Gusto rin niyang kita kung ano ang maging reaksyon ni A kaya gumawa ng diskat. Nagbitaw si A ng litan, tiyuhin niya ay mahit 50 taong guna at 2 beses nang nag-divorce, kaya dali-daling tumalikod at umalis ang nurse. Nilapitan siya ni Nim Gise at tinanong kung bakit niya pinigilan siyang manligaw ng babae. Naghanap si A ng ilang ilan pang iwasan ang tanong at pagkatapos tumakas. Pagkatapos, sa banyo, tinanong niya muli ang kanyang sarili. Bakit ako nagalit? Bakit ako nagsiselos? Pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili. Inisip niya na dahil sa anesthesia, kaya nalito ang kanyang isip at napagkamalan niya ang kanyang yumaong nobyo at ang tiyuhin niyang walang koneksyon sa dugo. Pagkalabas niya, muli silang nag-away. Sinabi ni Nim Gise na dahil tiyuhin naman siya, dapat siyang magbigay ng payo. Nagpatuloy ang pag-aaway ng tiyuhin at pamangkin. Sinabi ni Nim Gise ang tungkol sa almoranas ni Eji. Dali-daling tinakpan ni Eoy ang bibig niya at pinagbawalan siyang sabihin ang tungkol sa kanya sa sinuman. Eksakto sa sandaling ito, lumitaw din si Hoyji. Nang makita ni Eoy ang awkward na sitwasyon, sinabi niyang tinitingnan niya ang ngipin ng kanyang tiyuhin dahil sinabi nitong sumasakit ang ngipin niya kanina. Pagkatapos, dahil ayaw ni na malaman ni Hoyji ang kanyang sakit, sinadya niya itong itago. Ngunit gusto siyang asarin ni Nim Gise at panatilihin ang misteryo. Ngunit sa harap ng mga senyas ng mata ni sumunod din si Nim Gise. Pagkatapos ng ilang pag-usap, gusto ni na paalisin ng maayos si Hoyji. Kaya sinabi niyang mayroon siyang sasabihin sa kanyang tiyuhin, kaya pinayagan niya ito unang lumabas. Pagkatapos magsalita, lumabas silang dalawa sa elevator. Habang nagtatalo dalawang lalaki, hindi komportable si Eiji. Nang makita si Hoyji na nagtatanong sa kanya, sinabi niya na huwag siyang hawakan at dahil dito, nag-away ang dalawang lalaki. Nang matapos ang turn ni Nim Gise, hindi na talaga nakatiis si at binitawan ang isang maliit na pasabog. Nang makita ito ni Hoyji, dali-dali siyang itinaas ang kamay para humingi tawad. Hindi pa doon natatapos ang lahat at nagbigay pa siya ng isa pang malaking pasabog. Ang dalawang lalaki ay nag-agawan sa tropeo na ikinahiya ni at hindi niya alam kung saan siya magtatago. Gayunpaman, hindi pa rin sila tumitigil at palaging umaasa sa kanilang puso na magbigay pa siya ng isa pang pasabog para magkaroon sila ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa kanyang puso. Wala nang nagawa si kundi paalisin ang dalawang lalaki sa elevator. Pagkatapos silang paalisin ni nagtanungan ang dalawang gwapong lalaki. Habang nagtatanong sila, nalaman nilang pareho sila ng layunin at iyon ay ang makuha ang puso ni Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, agad na nakatanggap si at Nim Gise ng ulat tungkol sa pagnanakaw ng disenyo ng kanilang bagong produkto ng kalabang kumpanya. Dahil sa sitwasyon, agad na ipinag-utos ni na ihinto ang produksyon at ipinapabantayan ang Gayunpaman, nang ibigay ng empleyado ang ASP na naglalaman ng video, natuklasan ni na napakaraming video ang kailangang suriin. Nakita niyang bre si Nim Gise, kaya nilapitan niya ito at humingi ng tulong. Ngunit hindi inaasahan na nagkunwari ang tiyuhin na wala siyang pakialam at hindi niya trabaho iyon. Alam niya na si Nim Gise ang pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. Sa sandaling ito, hinalikan siya ni bilang pagmamakaawa. Ngunit hindi inaasahan na sinabi ni Nim Gise na gusto siyang halikan ni Alam niyang tama ang sasabi niya, ngunit mabilis pa rin tinggi si at sinabing isang aksidente ang nangyari. Nang marinig ito, hinila ni Nim Gise, gitihan ang halik at sinabing konsiderahin mo itong bayad ng pamangkin. Dahil nahalikan niya ang taong gusto niya, labis na gumaan ang loob ni Nim Gise. Pumayag siyang tulungan na suriin ang Habang nagtatrabaho, palagi silang lilihiman ng tingin sa isa't-isa at nahiya ngunit lerto ang nilang mga mata. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung kailan matatapos nilang suriin ang lahat ng mga kamera. Mabilis na lumipas ang oras at lumalim na ang gabi. Pareho silang inaantok ngunit wala pa ring mahanap na pahiwati. Para maibsan ang kanilang pagkaantok, iminungkahi ni na gumawa sila ng isang bagay na nakakatuwa kasama si Nim Gise. Lumapit siya sa kanya, inakala ni Nim Gise na hahalikan siya nito, ngunit nakatanggap siya ng isang bato. Pagkatapos ay sinabi niya na gawin din niya sa kanya ang ganoon, ngunit hindi niya magawa at tahimik lang siyang tinignan. Nilapitan niya ito at akmang hahalikan sa labi nang biglang dumilat si Mabilis niyang sinabi na gising na siya, ngunit sa loob-loob niya, nagsisisi siya at malakas ang tibok ng kanyang puso. Nagdahilan siyang lalabas, ngunit hinila siya ni Nim Gise pabalik dahil nakita niya ang isang bahagi ng video na inedit. Pareho nilang naintindihan na tinanggal ng suspect ang isang mahalagang bahagi. Nang
Nang gabing iyon, magkasama silang naglakad-lakad sa kalye. Sinisi ni Aoy ang sarili dahil simula ng pamunuan niya ang kumpanya, nalugi ito. Nararamdaman niyang wala siyang talent sa pagnenegosyo at gusto na niyang sumuko. Habang nalulungkot, naaalala niya ang kanyang yumaong nobyo na si Seti Vicky at sana ay nasa tabi niya ito sa sandaling ito. Nang marinig ito, hinila siya ni Nim Githe sa kanyang mga bisig, binigyan siya ng 1 minuto para ituring siya bilang kanyang yumaong nobyo. Sa sandaling iyon, inalim niya ito, binigyan ng lakas ng loob at tiniyak na palagi niya itong susuporhan at sasamahan. Napaik si Ae sa kanyang mga bisig. Pagkatapos niyang kumalma, sinabi niya kay Nim Githe na hindi siya susuko. Nagpasalamat siya sa kanya, napansin niya ang kakaibang buton sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Nim Githe na ang butons ay gawa sa tradisyonal na pamamaraan. Naalala ni Xia ang glass dog ng kanyang ex-boyfriend na ginawa rin sa mamagitan ng kamay. Sa wakas, nakahanap siya ng bagong direksyon para sa sariling produkto. Nang makita si Xia na masaya, napanatag ang kalooban ni Nyan Bai na tulungan si Xia na hanapin ang nagnakaw ng disenyo. Sa ilalim ng pangalang Luis, nakipag-ugnayan si Nyan Bai sa kumpanya ni Eng Eluo. Noong una, akala ni Eng Eluo na gusto ni Luis makipagtulungan. Ngunit katapos ay nilantad Nyan Bai ang pagnanakaw ng disenyo ng Wanmu. Sinubukan ni Eng Eluo na itanggi ito, ngunit nahuli siya ni Nyan Bai sa paglustay ng pondo para sa sarili niyang negosyo. Napilitan siyang sumunod sa mga kahilingan ni Nyan Bai. Nang gabing iyon, ang nagnakaw ng disenyo ay lihim na pumasok sa opisina. Nakita niya na ang orihinal na file ay nabura na. Ngunit sinabi ni Eng Eluo na hindi pa ito nabura, kaya nalito siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw at nahuli ni Xia ang nagnanakaw. Lumalabas na sinabi ni Nyan Bai Xia ang tungkol sa pag-uusap nila ni Eng Eluo. Tumingin si Xia kay Nyan Bai na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na ang tiyong ito na may luwag na pamumuhay ay may kakilala sa mga nasa mataas na lipunan. Pagkatapos ng ilang pahiwatig mula kay Nyan Bai, nag-isip si Xia ng ilang sandali at hinampas ang mesa. Sinabing alam na niya na lihim na ikinatuwa ni Nyan Bai sa pag-aakalang natuklasan na siya ni Xia na siya ay si Luis. Ngunit sa halip, sinabi ni Xia na siya ay isang gigolo na nagpahanga kay Nyan Bai. Agad silang nagtulungan upang magplano at mahuli ang nagnakaw ng disenyo. Kahit nahuli sa akto, matigas pa rin siyang manggi sa kanyang kasalanan at hinamon pa si Xia na idemanda siya. Naniniwala siya na ang mga kamera at orihinal na file ay nabura na. Sa sandaling iyon, dumating si Hui Qin at ibinigay kay Xia ang nawawalang video na kanyang na-restore. Agad na nagbago ang kanyang ugali, nagpakita ng awa at patuloy na humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi siya pinatawad ni Xia, nagpa siyang tanggalin siya sa trabaho at demanda siya ayon sa batas. Nagpasalamat si Xia kay Hui Qin sa patuloy na pagtulong sa kanya. Ang mga sumunod na salita ni Hui Qin ay nagpasiklab ng selos kay Nyan Bai. Pag-uwi ni Nyan Bai, naiinis pa rin siya kay Hui Qin at lalo pa siyang nababaliw dahil sa patuloy na pagbanggit ni Xia sa pangalan niya. Lumapit si Nyan Bai kay Xia at nagtanong, "Ako lang ang makakatulong sa iyo. Bakit kailangan mo pang hanapin si Hui Qin? Sinabi mo sa akin na nagtitiwala ka lang sa akin, pero ngayon sinasabi mo sa ibang lalaki na nagtitiwala ka lang sa kanya." Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako at galit na galit ako. Nang makita ito, nagmadaling humingi ng tawad si Xia at sinuyo ang kanyang tiyuhin, habang lihim na nagtataka kung bakit niya ginagawa iyon. Biglang lumapit si Nyan Bai at kinagat ang piraso ng cake na malapit ng kainin ni Xia. Umalis siya, naiwan si Xia na may awkward na ngiti. Kinabukasan, pumunta ang magtiyuhin sa bahay ng isang master ng tradisyonal na sining. Sinubukan ni Xia na kumbinsihin siya, ngunit hindi niya napabago ang isip ng matanda. Nang isara na ng matanda ang pinto, inilagay ni Nyan Bai ang kanyang kamay sa pagitan ng pinto, kaya nasugatan siya. Nang makita si Xia na nag-aalala, tinanong siya ni Nyan Bai kung nasasaktan ba siya. Tiningnan nila ang isa't isa ng ilang sandali, pagkatapos ay lumapit si Eng Hizhang. Sinubukan ni Xia na kumbinsihin siya na makipagtulungan, ngunit pinuto siya ni Eng Hizhang at sinabihan silang umalis. Nagmamadaling sinabi ni Xia na malapit ng umulan at sinenyasan si Nyan Bai na magkunwari. Sinabi ni Nyan Bai na masakit pa rin ang kanyang kamay at hiniling kay Eng Hizhang na hayaan silang manatili ng magdamag. Sa wakas, pumayag si Eng Hizhang. Humingi si Xia ng 2 silid, ngunit akala ni Eng Hizhang na sila ay magkasintahan, kaya sinabi niyang isa lang ang silid na titira at sinubukan silang paalisin ulit. Nang marinig iyon, nagkunwari ang magtiyuhin na sila ay magkasinhang umiiyak. Nang gabing iyon, magkasama silang nanood ng mga bituin at plano kung paano kumbinsihin si Eng Hizhang makipagtulungan. Sabay nilang hinulaan ang pangalan ng mga konstelasyon. Kinuha ni Nyan Bai ang kanyang telepono upang hanapin ang mga ito. Dahil sa lapit nila, bumilis ang tibok ng puso ni Xia. Hindi na niya kaya nagdahilan siyang inaantok at umalis. Sinabi ni Xia kay Nyan Bai inasas pa siya matulog at kung lalampas siya sa limitasyon ay may parusa. Ngunit hindi ito pinansin ni Nyan Bai at dumiretso sa kama sa tabi niya. Isang matinding labanan sa kumot ang naganap at sa huli ay sumuko si Xia at hinayaan si Nyan Bai na makitulog sa kama. Sa gabi, nang makita si Xia na kinagat ng lamok, nagboluntaryo si Nyan Bai na maging pain upang makatulog siya ng maayos. Ngunit nang makita siyang tulog, sinimulan niya siyang asarin. Galit na sinaway siya ni Xia, sinabing matanda ka na pero wala ka pa ring gawi. Patuloy silang nag-aasaran hanggang sa makatulog. Bago pa man siya bumangon, nagising si Nyan Bai at nakita ang taong mahal niya sa tabi niya. Nakaramdam siya ng kaligayahan at marahang hinalikan siya sa noo. Nang makita niya na magigising na si Xia, nagpanggap
siyang tulog. Nagulat si Xia nang makita ang kanilang posisyon. Nagmadali siyang nagpalit ng posisyon at bumalik sa kama. Pareho silang kinabahan dahil sa isa't-isa ng gabing iyon. Kinaumagahan, sa halip na umalis, naghanap sila ng paraan upang lapitan si Eng Hishang. Pinalaya sila ng matanda, ngunit patuloy na kumbinsihin ni Xia. Sa huli, nagbigay si Eng Hishang ng kondisyon, kailangan nilang gumawa ng isang produkto na eksaktong katulad ng metal na ibinigay niya sa loob ng isang araw. Kung magagawa nila, makikipag-usap siya tungkol sa pakikipagtulungan. Naisip ni Nyan Bai na ang kahilingan na ito ay masyadong mahirap para sa kanila. Ngunit hindi nagbago ang isip ni Eng Hishang. Kung hindi nila ito magagawa, wag na silang mag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Tinanggap ni Xia ang hamon. Sila ay nagsimulang magtrabaho at matapos ang ilang oras ng masipag at masusing paggawa, sa wakas ay natapos nila ang produkto. Pareho silang masayang ngumiti. Gayunpaman, ang produkto ni Eng Hishang ay nangangailangan ng lubos na pagkakayari at katumpakan. Sa pagtingin nilang gawa, hindi nasisahan si Eng Hishang at manggi na pag-usapan pakikipaglungan. Ngunit habang sinisisi pa ng gawa ang isag-iisa, umating si Hui Qin. Habang nakikipag-usap kay Eng Hishang sa labas, nagulat si Xia sa pagkakataong ito. Lumalabas na si Hui Qin ang nagbigay ng offline network platform para sa nayon at si Eng Hishang ang kanilang kinatawan. Pinuri ni Eng Hishang ang ginawa ni Hui Qin habang ang magtiyuhin ay diretsong pinalayas. Tinanggihan sana ni Nyan Bai ngunit si Xia ay mukhang interesado. Sa homestay, si Nyan Bai, na nakasuot ng elegante, ay hinahanap si Xia nang makita niya si Hui Qin na binubuksan ang pinto ng kwarto niya. Pumasok siya at nakita si Xia na umiinom ng beer. Nagtanong siya at tinuruan ang kanyang pamangkin na hindi dapat matulog sa iisang kwarto o uminom ng alak kasama ang isang lalaki sa kwarto ng hotel sa gabi. Agad na ipinaalala ni Xia sa kanya ang nangyari noong nakaraang araw, kung saan nagkasama silang magtiyuhin sa iisang kwarto, na ikinatuwa ni Hui Qin. Natigilan si Nyan Bai at nagdahilan na sasali siya sa dalawa. Sa lamesa ng inuman, nagkatinginan ang dalawang lalaki na puno ng pagkamuhi. Sa ilalim ng paggulo ni Xia, nagsimula silang maglaro ng I have not. Noong una, nagkunwari si Nyan Bai na ayaw niya maglaro ng gatong laro, ngunit suli ay hinmon at subinch. Ang unang tanong ni Xia ay tungkol sa pag-inom ng 12 lata na beer. Lahat silang tatlo ay pumasa, pagkatapos ay sinabi ni Hui Qin na gusto niya ang isang babae sa loob ng 5 taon. Tinupiri ni Nyan Bai ang kanyang daliri. Pagkatapos ay sinabi niya na natulog siya sa iisang kama kasama si Xia. Tinupiri ni Hui Qin ang kanyang daliri. Nagtaka si Xia at lumabas na may sakit si Hui Qin noon at inalagaan siya ni Xia at nakatulog siya sa balikat nito. Patuloy na nagkwento ang dalawang lalaki tungkol sa kanilang mga alaala kasama si Xia. Lalo pang nahihiya si Xia hanggang sa sinabi ni Hui Qin na minsan ay nalasing siya at binuhat siya nito pauwi. Pagkatapos noon, nagmamadaling isinubo ni Xia ang hita ng manok sa bibig nito upang pigilan ang magkwento pa. Ang pabiting linya na ito ay labis na nagpaselos kay Nyan Bai. Ngunit hindi na nagsalita pa si Hui Qin at nagmungkahi ng pagbabago sa laro. Gayunpaman, ang selos ni Nyan Bai ay hindi pa rin nawala at nagsimula siyang mainis sa bida. Nang gabing iyon, sa kanyang pagkalasing, kumatok siya sa pinto ni Xia. Pagpasok niya sa silid, ang una niyang tanong ay tungkol sa nangyari kanina. Hinalikan ka ba niya? Si Hui Qin ba ang nagbuhat sa iyo pauwi? May nangyari ba pagkatapos? Nagtanong si Xia, nagsiselos ka ba? Diretsong inamin ni Nyan Bai, pagkatapos ay isinuot ang handmade na singsing sa kamay ni Xia. Ikaw ay akin na. Hinalikan niya si Xia. Sinubukan ni Xia na itulak siya palayo, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ang kanyang katawan na una ay nagpupuglas ay unti-unting yumakap sa sandali. Nalimutan nilang dalawa ang lahat at nalunod sa kaligayahan. Kinaumagahan, nang marinig ang boses niya, nahihiyang nagtago si Xia sa ilalim ng kumot. Nang kumalma siya, sinabi niya kay Nyan Bai na ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Akmang mag-uusap sila nang dumating si Hui Qin. Nagmamadali nakiusap kay Nyan Bai na maggo. Noong una ay tumanggi siya, sa huli ay sumunod din. Hindi pa natatagalan ang pag-uusap nila ni Xia nang lumabas si Nyan Bai mula sa silid. Dahil dito, nawalang ngiti sa labi ni Hui Qin. Nagmadaling nagdahilan si Xia na nasira ang shower sa kwarto ni Nyan Bai kaya siya ay pumunta rito para maligo. Nang makita na walang sinuman sa dalawang lalaki ang aalis, umalis muna si Xia. Nagkatingan ang dalawa ng may hamon. Napansin ni Hui Qin ang mga marka sa linig Xia. Nakaramdam si Nyan Bai ng hindi magandang pakiramdam. Kinabukasan, balik si Xia at Nyan Bai upang kumbinsihin si Eng Hishang. Sa kabila ng lahang kanilang nawa, hindi pa siya nagbagang isip. Nalamig siya na naghahanap siya ng isang tagapmana. Kaya, imingkahi niya na isama ang mga gawang kamay niya sa mga produkto ng kanya bilang isang paraan ng pagpapaganap. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makakakilala nito at baka may gustong matuto ng kanyang sining. Tama ang sinabi niya, pagkatapos ay may dumating na estudyante. Lumalabas na si Luis ay nag-upload ng isang video na nagpo-promote ng sining ng metal thread carpet. Kaya nais ng mga tao na alamin at matuto ng sining. Habang nagtataka pa rin siya tungkol kay Luis, pumayag si Eng Hishang na makipagtulungan na ikinatuwa ng magtiyuhin. Pagkaalis ni Eng Hishang, tiningnan ni Xia ang post ni Luis at nagtaka kung bakit mayroon siyang ganoong larawan. Naalala niya ang mga naunang beses na nag-research siya tungkol kay Luis at ang lahat ng katotohanan ay lumitaw sa kanyang harapan. Sa wakas ay natuklasan niya na ang
kanyang tiyuhin sa harapan niya ay si Luis na matagal na niyang hinahanap. Maliit na kinatok ni Nyan Bai ang ulo niya at sinabing akala niya ay hindi niya siya makikala dahil sa kanyang pag-iisip, pero buti na lang at natuklasan din niya. Masayang binanggit ni Xia ang kanilang karaang pakipagtulungan, ngunit tumanggi si Nyan Bai na dumaan sa likod na pinto. Hiniling niya sa kanya na ipakita ang kanyang pagiging tapat at pagnanais na makipagtulungan. Patuloy na sinabi ni Xia na siya ang pinakatapat at maaasahang partner. Ngunit tinanggihan pa rin siya ni Nyan Bai at sinabihan siyang maghanap ng paraan para patunayan iyon. Kaya, kinabukasan, sinundan ni Xia si Nyan Bai. Nang makita niya na hindi siya pinapansin, sumigaw si Xia na nagpahinto sa kanya. Gumawa siya ng heart sign upang ipakita ang kanyang mabuting hangarin na makipagtulungan. Sa sandaling nag-uusap sila tungkol sa produkto, ay isang batang nakasakay sa bikleta ang mabilis na lumapit. Nang makita ang isang karton ng gatas sa malapit, sinubukan ni Xia na maging isang beauty saves the hero. Ngunit paglabas niya, naisip niya ang bagong damit na nirentahan niya, kaya nagtago siya sa likod ni Nyan Bai. Hinahayaan siyang tanggapin ang pagdami ng gatas. Nagmamadaling humingi ng tawad si Xia at sinubukang punasan ang mansa. Ngunit dahil sa kanyang paa, nahulog siya sa kanyang mga bisi. Kinagahan niya ang sandali at hinalikan siya sa noo. Nahihiya si Xia at sinabing iyon ay isang aksidente lamang. Ang paghalik sa noo ay isang paraan ng pagbati sa kanluran. Nang marinig ito, ginaya ni Nyan Bai ang iba't ibang uri ng pagbati na halik na naranasan niya sa ibang bansa. Ang bawat halik ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Xia, at ang halo-halong damdamin ay hindi na niya kaya. Nang malapit nang dumapo ang halik sa kanyang mga labi, agad niya itong pinigilan at sinabing alam na niya at naghanap siya ng paraan para umalis. Pagbalik sa kanyang kwarto, si Nyan Bai ang nasa isip niya, kaya para pakalmahin ang sarili, nilinlang niya ang sarili na nabighani siya dahil si Nyan Bai ay kamukha ng kanyang ex-boyfriend. Kinaumagahan, habang naghahanda sila ng almusal, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Xia ang pinto at si Hui Qin ang dumating. Para makipagkumpetensya kay Nyan Bai, lumipat siya sa tapat ng bahay ni Xia, nagdahilan na malapit ito sa kumpanya. Ibinigay pa niya kay Xia ang kanyang paboritong potted plant. Ang dalawa ay nag-usap ng matagal na nagpagalit kay Nyan Bai at sinasadya niyang sugatan ang kanyang kamay. Nagmadaling kumuha si Xia ng band-aid para sa kanya. Habang naghahanap siya sa mga kahon sa kwarto ni Nyan Bai, tumakbo siya papasok para pigilan siya. Nagulat si Xia at sinabi ni Nyan Bai na pumapayag na siyang makipagtulungan at hinila siya palabas, hindi na hinayaan pang maghanap pa ng band-aid. Lumabas na ang nasa kahon ay ang glass dog na laging binabanggit ni Xia. Natatakot siyang malantad ang kanyang lihim na siya si Tang Jinxing, kaya pinigilan niya siya. Naalala niya ang aksidente noong naang taon, ngunit si Lunyan Qi ang nagligtas sa kanya. At sinabi niya sa kanya na ang ama ni Xia ang nasa likod ng lahat. Bago pa man iyon, nakilala na nila ang isa noong hindi pa si Xia tinatanggap sa pamilya Hua at hindi pa siya nagiging si Huaryu. Nang malaman niya ang katotohanan, labis siyang nalungkot. Dahil labis siyang na-miss, umuwi siya ng palihim upang bisitahin siya. Ngunit nalaman niya na ang mahirap na babae ay biglang naging parang isang phoenix. Kasama ang balita na ang niyang fiance ay pumanaw sa ibang bansa. Kaya, nagpanggap si Tang Jinxing para makita ang kanyang kasintahan mula sa malayo. Tahimik siyang dumaan sa tabi niya at lihim siyang nangako na hahanapin niya ang salarin upang makabalik siya at makita siya ng tapat. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Nyan Qi upang baguhin ang kanyang pangalan at maging kapatid niya sa libing upang maiwasan ang hinala. Gumawa si Nyan Qi ng isang model ng isang tao na nagpakumbinsi sa lahat na si Tang Jinxing ay talagang patay na. Dahil dito, nagkaroon si Lunyan Bai ng pagkakataong mabuhay muli at simulan ang paghahanap sa katotohanan. Ngunit dahil sa labis na pagkakanyang kasiyahan, hindi siya maaaring manatili sa dilim kaya di naglakas loob siyang makita siya sa sarili niyang libing. Ang mga sumunod na pakikipugnayan ay wala sa kanyang plano. Sa kabila ng kanyang pagtatangkad umiwas, taong mahal na ay laging nasa harapan niya na nagpapahira kanya na pigilan ang kanyang damdamin. Pagkatapos niyang huminahon, pumunta si Nyan Bai sa kwarto ni Xia. Nang makita siyang natutulog ng mahimbing, masaya siyang ngiti. Lumapit siya, iningnan siya, inayos ang kumot at hinalikan siya sa noo bilang isang good night. Bago umalis, hindi niya alam na ni Xia ang lahat. Nang lumingon siya, binuksan ni Xia kanyang mga mata na may maraming iniisip sa kanyang puso. Kinabukasan, nahuli ni Nyan Bai ang lalaking gumawa ng mga peking dokumento sa transaksyon, kasama ang salarin na nanakit sa kanya. Ngayon, nang tanungin siya ni Nyan Bai, patuloy siyang tumanggi sa kanyang kasalanan at hindi inamin ang paggawa ng mga peking trata na nagdulot sa kanya ng maling pagkaakuha at paghahanap sa ibansa. Kinailangan ni Nyan Bai na gumamit ng isang taktika upang pilitin siyang umamin. Gaya ng inaasahan, sa huli ay sinabi ng lalaki ang katotohanan. Hiniling ni Nyan Bai na isulat niya ang pangalan at numero ng telepono ng taong nag-utos sa kanya. Samantala, masayang nakikipagpalit si Xia ng impormasyon sa kanyang subordinates na naghanda ng plano para sa pakikiptulungan kay Luis. Naalala ni Xia ang sandali ng halikaran ni Luis at masaya siyang umiti. Matapos tawagin siya ng kanyang subordinate, nagising siya sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos makuha ang impormasyon, lihim na pumasok si Nyan Bai sa opisina ni Xia upang kopyahin ang proyekto ng kumpanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Xia. Nang marinig ang boses niya, nataranta siya. Nakita niya si Xia na nagtataka na nakatingin sa kanyang likuran. Kinuha ni Nyan Bai ang kanyang sarili trato mula sa picture frame at pinunit ito. Nang makita ni Xia na napunit ang larawan ng taong mahala, nasaktan siya at tinanong ang kanyang tiyuhi kung bakit niya ginawa iyon. Sinabihan siya ni Nyan Bai na nakalimutan na ang nakaraan at tanggapin ang katotohanan. Patay na si Tang Jinxing at buksan na ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig.
Nang marinig ito, sinaway siya ni Xia. Sinabing wala siyang alam tungkol sa kanya, dahil para sa kanya, kahit patay na si Tang Jingxing, siya pa rin ang taong pinakamamahal niya. Puno ng pagkabigo ang puso ni Xia. Sinisi niya siya na pagiging makasarili, mayabang, at walang empatya. Nakabaligtaran ni Tang Jingxing, ang taong mahal niya. Matapos sabihin iyon, pinapunta niya siya. Nang makita ang kalagayan ni Xia, nagmamadaling kinuha ni Nian Bai ang ATV drive at umalis. Nang gabing iyon, hinanap ni Huai Qin si Xia, at nakita siyang walang gana at may pulang mga mata. Nag-aalalang nagtanong si Huai Qin, at dahilan si Xia na may pumasok na alikabok sa kanyang mata. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinabi ni Huai Qin na naghanda siya ng ilang pagkain. Sa sandaling iyon, inimbitahan niya si Egi sa kanyang bahay para kumain at pag-usapan ang kanilang pakikipagtulungan kay Louis. Habang kumakain, patuloy na nagpakita si Hoi Diti ng pag-aalala kay Egi. Palagi siyang nagtitiwala na si Hoi Diti ay isang mabuting tao at hindi kailanman nagkaroon ng anumang pagdududa sa kanya. Sa kabila ng pag-alam na si Louis ay si Nim Diti, nagpanggap pa rin si Hoi Diti na nagtatanong kay Te tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya. Sinabi ni na nagsinungaling siya na hindi pa niya nakikilala si Louis at nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng telepono. Sinabi niyang si Louis ay isang taong mahirap intindihin, mahirap lapitan, at sa pangkalahatan ay isang taong mahirap at misteryoso. Umalis si sa mesa upang pumunta sa banyo. Sa kabila ng sitwasyong ito, naiinis pa rin siya na paulit-ulit na pinagtatanggol at kinukonsinti ni si Nim Githe, ang kanyang pinsan. Habang binabanggit ang ala ni Tuto, tumunog ang telepono ni at walang iba kundi si Nim Githe tumatawag. Nang walang pag-aalingan at naitinago ni Hoi Diti ang telepono, determinadong hindi niya masasagot ang tawag. Nang bumalik si at nagtanong, kalmado lamang na nagsinungaling si Hoi Diti na nalobat ang telepono nito kaya saksak niya ito para mag-charge. Ang lahat ay tila normal at dalawa ay nagpatuloy sa pagkain at pagnom ng masaya sa sala. Ngunit ang lahat ay isa lamang dula na ibento at ginampanan ni Hoi Diti. Sinadyang lasingin siya, unti-unting inilalayo ang mga bagay sa leksyon na gusto niya. Maya-maya lang, nagsimula nang umabot ang epekto ng alak. Si nakaraniwang seryoso at makatuwiran, ay may isang medyo kaibig-ibig na masamang gali kapag lasing. Nagsimula siyang salita ng kwenta at tinuro ang mga statwa sa silid at sinisigawan ang mga pagong, iniis na sinisiraan siya ng mga ito sa likod niya. Sa mata ni Hoyzel, lalo siyang nagnais na angkinin ang babang ito. Samantala, balisa si Nimgay, hindi niya matawagan si kaya agad siyang pumunta sa kumpanya, ngunit nalaman niyang umalis na ito kasama si Hoi Diti noong hapon. Ang masamang kutob ay nagtulak sa kanya na dali-daling pumunta sa bahay ng kalaban. Mula sa ibaba, tumingala siya at nakitang maliwanag pa rin ang ilaw sa silid ni Hoi Di. Ang lahat ng pag-aala sa kanyang puso ay agad na naging hindi mapigilang galit. Samantala, sa loob ng apartment, nawalan na ng malay si dahil sa alak. Binuhat siya ni Hoi Di si at inilagay sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging puno ng pagnanasa. Pinagmasdan niya ang babaeng matagal na niyang sinubukang lapitan, ngunit hindi niya makuha, na ngayon ay nakahiga doon, walang magawa at walang kamalay-malay. Yumuko siya at inalis ang bawat pindutan ng kanyang damit. Malapit nang gumawa ng kahalayan ng may kumatok. Dumating si Nim Githe, tinawag ang pangalan niya at desperadong kinatok ng malakas ang pinto. Ngunit tuluyang hindi pinansin ni Jose dahil sa kanyang isip sa sandaling iyon ay isa lamang na isip na sa araw na iyon ay magiging kanya si Egi. Sa sandaling malapit nang dumaw ang kanyang mga labi mukha ng babaeng natutulog. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Nim Githe nang walang salita at sinuntok ang kanyang mukha. Ang suntok ay nagdala ng lahat ng kanyang galit, sakit at puot. Ang malakas na ingay ay nagising si Egi at nalilito siya sa kung anong nangyayari. At tulad ng iskaraniwang nakakapanlumong eksena sa mga pelikulang may masalimuot na plot, mali ang sinisi ni ang taong dapat nagpoprotekta sa kanya. Hindi lang niya hindi pinasalamatan si Nim Githe, kundi nag-aalala pa siya sa taong halos nanakit sa kanya. Mabilis na gumanap si Hoi Di bilang biktima na nagpapanggap na kaawa-awa kaya ang lahat ng pagkalito ay napunta kay Nim Githe. Sa huli, galit na galit si kaya marahas siyang hinila palabas ni Nim Githe habang nagpupumiglas siya. Pagkalabas lang ng apartment at pauwi na sila ay tuluyang sumabog ang kanilang pagtatalo. Nagagalit pa rin si sa pagpunit ni Nim Githe sa litrato niya, isang mahalagang bagay na pinakanyatan niya. Nang makita mahinahon na kinuha ni Nim Githe ang bagong litrato na naprint na at ibinigay sa kanya bilang isang paraan ng pagpapatawad. Ngunit nang iabot niya ang kanyang kamay, bigla itong binawi ni Nim Githe at nagtanong, ganoon ba mo kamahal si Egi? Bago pa man makasagot si Egi nang malinaw sa kanyang damdamin, biglang nagdeklara si Nim Githe. Ang nakaraan mo ay hindi ko mabubura. Ngunit ang kinabukasan mo ay ako lamang. Nang matapos siyang magsalita, pinuwersahan. Kinabukasan ng gabi, nang aalis na si Eki papunta sa bahay ni Hoi Di para magtrabaho, pinigilan siya ni Nim Githe at pinaalalahanan siyang sumunod sa kanyang mga patakaran. Pagkatapos niyang bumalik ng labag sa loob, niloloko naman siya ni Nim Githe na nagsusuot siya ng damit na parang talong. Kahit medyo inis siya, hindi niya napigilang tumawa nang marinig niya itong sabihin, ang ko ay mukhang talong, pero napaka-cute. Sa gabi, nag-iisip si Nim Githe at hindi makatulog, iniisip ang panganib na dinanas kay Hoi Di. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay para protektahan ang babaeng mahal niya.
kanya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho kasama si Hoytze, kailangan ni AA na magpalit ng damit dahil natapunan siya ng kape. Ang suot na kaakit-akit na asul na damit ay hindi maiwasang makagambala kay Hoytze. Kalaunan, tumawag si Nim Gise at inihayag na naghanda siya ng sapat na self-defense equipment para sa kanya at pinaalalahanan siya. Sa mundong to, walang lalaki ang mapagkakatiwalaan. Nang marinig niya ito, natawa si AA dahil sa kanyang puso. Ang taong pinakamalaki ang kailangang mag-ingat ay siya. Nang nagbiro si Nim Gise at tinulak siya sa sofa, lumaban si AA at gumamit pa ng pepper spray para subukan ito. Sa kabila ng pag-iyak niya sa sakit, nagawang akusa siya ni Nim Gise, aalala sa kanya na nagpagalit at nagpapahiya sa kanya. Isang araw, habang nagpaligsahan si Nim Gise at Hoytze sa push-ups upang maglaban para sa karangalan, si AA ay naging hindi inaahang referee. Hindi sila nabas ng panalo kahit na umabot na sila sa 600 na push-ups na nagpapatunay sa isang laban ng kalamnan na puno ng dignidad. Nagsimulang gumalaw si AA at tumingin kay Nim Gise at hindi maiwasang magkaroon ng malabong pag-iisip. Sa kabila ng pagpapaalala sa kanyang sarili na maging matino dahil sa kanyang mamahal kay Nim Gise, hindi pa rin niya napigilang alagaan siya, takpan ng kumot at halos halikan siya nang makita siyang natutulog ng mahimbing. Hinila siya ni Nim Gise sa kanyang yakap at tinanong kung bakit siya umiiwas. Kahit na nagsinungaling siya, ngumiti pa rin siya dahil alam niyang kahit anong pagkatao ang mayroon siya, ang kanyang puso ay laging nasa kanya. Dahil hindi niya ito maitago magpakailanman, inilubog ni AA ang kanyang sarili sa trabaho upang iwasan ang pag-iisip kay Nim Gise. Ngunit ang damdamin ay patuloy na nagniningas sa kanyang puso. Pinapangarap niya siya at iniisip siya sa bawat sandali. At pagkatapos, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari, ang residential area kung saan namimili si Nim Gise sunog ng matindi. Dahil hindi maabot si Nim Gise, nagpanik si AA at dali-daling pumunta sa pinangyarihan. Sa desperasyon, umiyak siya at sumigaw sa gitna ng maraming tao, "Mahal kita." At inihayag ang lahat, umaasa na buhay pa siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Nim Gise at tumakbo si AA upang yakapin siya, hindi na umiiwas. Inamin ni AA ang kanyang damdamin at idineklara, "Na wala na sa akin si AA. Hindi ko na kayang mawala ka pa." Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Nim Gise. Naisip niya, kung alam ko lang ito, sana mas maaga kong ginawa ang ganoong prank. Nang malutas na ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga puong nasaktan ay naghanap sa isa't isa ng may sinseridad at pagiging buo. Ngunit sa isang puno ng kalkulasyon at kasingalingat, sapat ang lakas ng marupok na pag-ibig na iyon upang laban ang masasang tao na patuloy na nagbabanta. Umalis si Nim Gise papunta sa hay ni AA at tatako si AA na mawala si Nim Gise, kaya hindi niya ito binitaw sa kanyang yakap. Matagal hindi naranasan ni Nim Gise na may nag-aalala pa sa kanya. "Nim Gise, mananatili ako sa tabi mo at hindi na kita iiwan na mag-isa." Niyakap nila ang isa nang hindi nalalaman na mayroong tahimik na nakikinig sa kanila. Galit na galit si Hoytze sa mga taong nasa tabi ni AA. Pagkatapos ni Teddy, dumating naman si Nim Gise at hindi kailanman siya ang nakalagay sa posisyon na iyon. Pumunta si Hoytze at kinatok ng malakas ang pinto upang sirain ang magandang sandali ni Nim Gise. Nang makita niya si AA na aalis na upang buksan ang pinto, pinigilan ni Nim Gise. Nawawa sa sarili si Hoytze sa labas at gusto niyang sirain ang pinto at pumasok. Kinaumagahan, inalo ni Nim Gise ang kanyang kasintahan upang gumising. Niyakap niya si AA at personal na sinipilyo ang kanyang ngipin. Nang lumabas sila sa sala, nakanggap si Chi ng tawag mula kay Hoytze. Sinabi niya na ang batch ng pulot na alahas na ipinadala sa Flower Garden Association ay may problema sa kalidad. Hinila ni Nim Gise si AA sa kanyang yakap at pinaalalahanan siyang umalis ng maaga at umuwi ng maaga. Pagdating sa bodega, nagpuan ni Bibi kalidad ay talagang medyo kakaiba. Inamin ni AA ang kanyang kakamali sa mahinang supervision sa pagdudulang problema kay Hoytze. Hindi siya sinisi ni Hoytze at handa siyang malampasan ang hirapan kanya. Gayunpaman, si Hoytze ang nagdudulot ng problema kay AA. Gusto niyang parusahan siya dahil sa pagpili na maging kasama ni Nim Gise. Sa kabilang banda, hinala ni Nim Gise na may problema sa pulot at tinawag ang kanyang katulong. Ipinadala sa kanya ang resibo at ulat sa pag-audit ng kalidad ng batch ng mga brilyante na ibinenta sa Wanmu. Binasa ni Nim Gise ang ulat at kitang pasado sa standard ang mga brilyante at nagtaka siya kung bakit hindi pumasa sa quality control ng Flower Garden Association ang pulot. Samantala, sinubukan ni AA na lumabas ngunit na-lock ang pinto. Inisip niya na babalik si Hoytze, ngunit sa halip pinapanood siya nito sa pamamagitan ng TV's camera. Naglagay pa si Hoytze ng mga daga sa bodega na ikinatakot ni AA. Gusto niyang malaman ni AA kung sino ang taong magiging kasama niya sa oras na kailangan niya ng tulong. Ngunit hindi naisip ng tao ang kalooban ng Diyos dahil si Teddy o Nim Gise ay hindi kailanman inabandona si AA. Siya ay tulad ng isang maliwanag na sikat ng araw na nagliliwanag sa malamig na bodega. Sa wakas, naghintay si AT para sa kanyang bayani at tanging si Hoytze lang ang nababaliw dahil natalo siya ulit kay Nim Gise. Tumawag siya at tinanong si AU kung bumibili pa rin siya ng mga brilyante sa lugar na inikomenda ni Nim Gise. Sinabi niya na nakikipag-date na kay Nim Gise kaya inasa niya ang trabahong iyon sa kanya. At kung may mangyaring problema, magkasama silang mananagot. Lunoklaway si Hoytze sa kanyang pait at nagpasya na hindi niya hahayaang matupad ang kagustuhan ng dalawa. Nang umuwi siya, nagluto si Nim Gise ng spaghetti para sa kanyang kasintahan. Tumakbo si AA sa silid upang maghanda ng isang sorpresa para sa kanya at palihim siyang lumitaw sa likod niya at bumulong sa kanyang pangalan. Nanlaki ang mata ni Nim Gise sa paghanga sa kanyang maliit na fork sa isang kaakit-akit na naigaw.
Lalo pang lumalapit si AA, gustong hindi na siya makatiis. Tumawa si Nim Gisle, iniisip na nagpe-perform siya. Nagalit si AA dahil kinailangan niyang magtipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob upang gawin iyon. Natatakot siyang dahil lumaki siya sa Amerika at mas bukas, makikita siya nitong boring. LA, ikaw ay laging ang pinaka-espesyal na tao para sa akin, kaya hindi mo kailangang magbago, maging sarili mo lang. Dahil sa pagkagaan ng loob, masaya siyang niyakap si Nim Gisle. Kinaumagahan, tinanong ni Nim Gisle si Nim E kung bakit niya sinasabotahe ang mga brilyante na may mababang kalidad para sa pulot. Ang dayuhang kumpanya na nagbibigay ng mga brilyante ay itinatag ng dalawa, kaya sigurado siyang may masamang ginawa si Nim D. Tiniyak ni Nim Gisle na babawiin niya ang 1 mo ng mag-isa, kaya humiling siya sa kanyang kapatid na huwag makialam at saktan si AA. Nang makauwi siya, pinagmasdan niya ang kanyang lasing na kasintahan. Nang magising ito, tinanong niya siya kung bakit siya tinitingnan niya ng matagal at hindi siya gagawa ng anumang bagay. Walang sinabi si Nim Gisle at tahimik niya lang na hinawakan ang kanyang maliit na kasintahan. Umupo si AA at binigyan siya ng halik pagkatapos ng mahabang araw. Kinamagahan, hinila ni Nim Gisle ang kanyang kasintahan para mag-jogging. Naalala niya kung paano siya humabol sa kanya kahit nakatakong siya. Naisip ni AA na iba na ang pagkatao ngayon, kaya nang marinig niya na sinabi ng kanyang kasintahan na wala na siyang lakas, hinalikan niya ito. Mula sa malayo, ang utusan ni Nim G ay palihim na kumukuha ng kanilang mga litrato. Gusto niyang takpan ang mukha ni Nim Gisle at i-post ang mga litrato sa online. Mag-hire pa ng ibang ghostwriter para mag-viral ang balita sa hot search. Bago ang press conference para sa paglulunsad ng produkto, iniulat ni Bibi na laganap sa internet ang mga larawan ni Amy Ho. Ginamit ng Giphy ang nag-iisa na pag-ibig sa pagitan niya at ni Teddy Viti bilang modelo, kaya sinisiraan ng mga netizens si KA dahil sa pagbabago ng puso. Sinabi nilang ang nakaraang kwento ay isang git lang sa advertising. Apektado rin ang reputasyon ni Luis dahil nag-post siya ng promotion para sa AFIDEN. Humingi ng paumanhin si AE sa pag-impluensya kay Nim Gisle. Ngunit sa palagay niya ay tama ang mga sinasabi ng mga netizen dahil totoo na nagbago ang kanyang puso. Sumiksik siya sa yakap nito para kumuha ng lakas. Lihim na nangako si Nim Gisle na hindi niya hahayaang masaktan si AE. Sa press conference ng paglulunsad ng produkto, umaasa si AA na magtatanong ang mga reporters tungkol sa tikid. Ngunit gusto nilang pirmahin ang chismis na nagbago ang puso ni Amy Ho at ginagamit pa rin niya ang kanyang namatay na kasintahan para maglunsad ng bagong linya ng alahas. Pumasok ang ilang tagahanga ni Luis at pinipilit si Amy Ho na kanselahin ang kanyang kontrata sa kanilang idolo. Agad na lumabas si Nim Gisle at sinalo ang 2 bote ng tubig na papunta kay Etsy. Lumingon siya at opisyal na nagpakilala bilang si Luis at lalaki sa larawan na nag-viral sa internet. Ibinunyag pa niya na siya rin si Teddy Viti. Hello, mga mahal na kaibigan. 1 taon na ang nakalipas, inatake ako sa ibang bansa. Sa panahon na nasa koma ako, kumalat ang chismis na patay na ako. Nang bumalik ako sa bansa upang makasama ang aking kasintahan, itinuring akong ibang tao. Nagtatrabaho ako sa ilalim ng pagkatao ni Luis upang patuloy na tulungan ang aking kasintahan. Natatakot si AA na malaman ang kasinungalingan ni Nim Gisle. Sinubukan siyang magpaliwanag, ngunit dumating si Nim B upang usigin siya. Humingi ng paumanhin si AK sa kanyang ina dahil nagpanggap si Nim Gisle bilang si Teddy VK para sa kanya. Tinanong ni Nim A si Nim Gisle nang mag-isa kung hindi ba siya natatakot na matuklasan ng kanyang mga kaaway. Naniwala si Nim Gisle na walang kinalaman si AA kay Hoan Ho Tidit. Bukod pa rito, alam niyang si Nim B ang nag-post ng mga larawan sa internet. Pinaalalahanan siya nito na iniligtas siya nito mula sa trahedya sa ibang bansa. Nang kukunin na ni AA ang kanyang bag sa press conference, nakita niya ang wallet ni Nim Gisle. Siya ay nagulat nang makita niya ang larawan na nahulog na isang alaala sa pagitan nila ni Teddy. Nang dumating si Nim Gisle, tinanong niya ito, ikaw ba talaga si Teddy? Nang marinig niya ang kanyang dahilan, tinanong niya siya, bakit hindi mo sinasabing ikaw si Teddy? Araw-araw, nakikita mo akong namimiss ka at sinisisi ang aking sarili sa pagbabago ng aking puso. Ngunit hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Hindi mo ba ako mahal o hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Si Teddy Viti ay hindi kayang sabihin sa kanya ang totoo, kaya hindi siya makapagsalita. Dumating si Hoy Tisay at kinuha si AA at dinala siya palayo kay Gisle. Nang makauwi na sila, nagtaka si AA kung bakit tinatago ni Nim B si Nim Gisle. Naisip ni Hoy Dif na ang mga tao ay nagbabago sa loob ng 1 taon. Si Teddy Viti, na hindi na makontak, ay nagtatago ng maraming sikreto. Binuksan niya ang nakaka-relax na musik, ngunit hindi ito nagustuhan ni AA at humingi siya ng patulot ng alis ng maaga upang ayusin ang maraming bagay. Lihim na naisip ni Hoy Dise na balang araw ay magiging kanya si AA. Nang makasalubong niya kanyang ina, sinabi ni AA na alam niya na si Nim Gisle ay si Teddy Viti. Nagtaka lang siya kung bakit kailangang magpanggap ni Nim B bilang siya. Sinabi ni Nim B na si Teddy Viti mismo ang hindi nagpahintulot sa kanya na ibunyag ang kanyang pagkatao. Sila ay matagal nang magkasama at magkasama silang lumaki. Naalala ni AA na nakita niya ang isang katulad na larawan sa lumang album ni Teddy Viti at lihim na nagtanong kanyang sarili kung ano ang nangyari sa kanya. Sa harap ng kumpanya, naghihintay ang mga reporters na interviewin si AA at tinanong kung kailan sila magpapakasal ni Teddy Viti.
Humakbang paatras si AA at sinunggaban siya ni Teddy D. Ipinangako niya na kapag nag-ayos na sila ng kasal, ipapahayag niya ito sa media. Binati ng buong opis na si Ho sa paghahanap ng kasintahan at sa paglutas ng problema para sa evidence. Peking ngumiti si AA at tinanong si Teddy D kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa pagtatago kay E. Ngunit sinabi niyang hindi niya siya iiwan. Hiniling niya kay E na magtiwala sa kanya at sasabihin niya ang lahat kapag tamang panahon na. Naisip ni AA na binigyan na niya ng pagkataon si Teddy D, ngunit hindi niya ito ginamit. Naghihintay si Teddy D sa ilalim ng kumpanya at sinabi na kaarawan niya ngayon, inaasahan niyang ipagpapaliban muna ang kanyang trabaho upang maglaan ng oras pa sa kanya. Nang makauwi na sila, gumawa sila ng palayok ni AA at ninais ni Hoidze na makasama niya ito sa bawat kaarawan niya. Nang bumalik sila sa Wanmu, narinig ni AA na sinabi ni Teddy D na inimbitahan si Luis na sumali sa isang dating reality show. Naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipromote ang A-Feeding. Ngunit hiniling ng mga organizers na maging espesyal na bisita sila ni AA. Sa studio, ang A-Feeding couple labis na hinaan. Bigla na lang sumakit ang tiyan ni LA at humingi siya ng pahintulot na pumunta sa banyo. Nang lumabas siya, nakita niya na hindi mahanap ng organizer si Teddy D. Lumabas na pumunta siya sa tindahan upang bumili ng red sugar water para sa kanya. Maingat niyang dinikit ang bandahe sa takong ni LA at pinalitan ang kanyang mataas na takong ng sports shoes. Nagmadaling kinuha ng mga staff ng organizer ang sandali na mas matamis pa sa tubo. Pauwi, ayaw ni Michuxia na laging nakasunod sa kanya si Tang Jinxing, iginiit niya na hindi pa rin niya ito pinapatawad. Pagdating sa ilalim ng apartment complex, hinarang si Michuxia ng isang pervert. Bago pa siya maabot, natumba na ito sa lupa matapos siyang suntukin ni Tang Jinxing. Nakita niya na may mga kasabwat pa ang mga ito, kaya hinila niya si Michuxia para magtago sa isang sulok at mahigpit na humawak si Michuxia sa lailayan ng damit nito. Pag-uwi sa bahay, dahan-dahang ginamot ni Michuxia si Tang Jinxing, hindi ito nakapagpigil at hinalikan siya. Alam niya na mahirap siyang manatili, kaya nagkunwari siyang nasasaktan. Dahil hindi niya ito natiis, bumalik si Michuxia sa dating tulugan. Hating gabi, lumabas si Michuxia ng patago para kumain ng tinapay. Dikit na si Tang Jinxing sa refrigerator at sinabi ni Michuxia na nagugutom na siya. Itinapon ni Tang Jinxing ang tinapay para tikman ang matamis na lasa sa labi ni Michuxia at muling sumuko ang mahinang pagtutol nito sa kanya. Kinaumagahan, mahigpit na niyakap ni Tang Jinxing ang kanyang kasintahan. Pinagsabihan siya nito na huwag mag-isip na napatawad na niya siya. Bakit ngayon ay 180 degree ang pagbago ng isip mo, Michuxia? Masaya si Michuxia na buhay pa si Tang Jinxing, ngunit ayaw pa rin itong sabihin sa kanya ang totoo. Narinig ni Tang Jinxing na pupunta si Michuxia sa Huashi, kaya sumunod siya. Sa Huashi, pinilit ni Dong na bilhin ang share ng Wanmao na hawak ni Tang Jinxing. Kung hindi magagawa ni Michuxia ang gawain, hindi siya magiging karapat-dapat na maging tagapagmana ng Huashi sa harap. Pumasok si Tang Jinxing at kusang loob na inilipat ang lahat ng kanyang shares kay Michuxia. Paglabas ng Wanmao, narinig ni Tang Jinxing na ang dalawang pervert kagabi ay ipinadala ni Lunyanqi. Matagal na pala siyang nagdududa kay Lunyanqi. Dahil sa impormasyon sa testamento, malinaw na nakasaad na si Hua Rucheng ay tinanggap si Michuxia matapos atakihin si Tang Jinxing sa ibang bansa, kaya hindi siya ang taong nanakit kay Tang Jinxing. Nilapit ni Michuxia si Tang Jinxing at tinanong kung bakit niya inilipat ang shares. Sinabi niya na napakahirap na niya at gusto niyang makasama ang prinsesa ng pamilya Hua. Michuxia, humingi ako ng paumanhin dahil hindi kita natanggap ng mas maaga. Tuwing nakikita kitang malungkot, gusto kong yakapin ka. Minsan na nahulog mo ang iyong kwintas, iyon ang pinakamalapit na nakalapitan ko sa iyo. Tang Jinxing, hindi ko alam kung ano ang tinatago mo, pero handa akong magtiwala sa iyo. Nagbigay si Tang Jinxing ng isang malambing na halik sa kanyang munting kasintahan. Sa wakas, bumalik siya sa pagiging sarili niya, isang Tang Jinxing na laging minamahal ni Michuxia. Sa kanilang masayang higaan, tinitigan ni Michuxia ang pamilyar na mukha nito. Sinasabi niya na tanga siya dahil hindi niya napansin ang maliit na nunal nito. Nagising si Tang Jinxing at gusto niyang huminto ang oras sa sandaling ito ng pagmamahal. Sa kabilang banda, pinarurusahan ni Huayqin ang walang kwentang taong ito. Lumabas na nakikipagsabuatan siya kay Lunyanqi para paghiwalayin si Michuxia at Tang Jinxing. Ang pag-atake sa ibang bansa ay inayos din nila. Ngunit hindi pinapayagan ni Huayqin si Lunyanqi na saktan si Michuxia. Hating gabi, nakatanggap si Tang Jinxing ng mensahe at agad siyang pumunta para makipagkita kay Lunyanqi na nakaupo sa sahig at dumudugo ang likod ng ulo. Mabilis na binuhat na Tang Jinxing at Michuxia si Lunyanqi papunta sa ospital. Samantala, nagising si Michuxia at hindi niya nakita si Tang Jinxing. Bigla itong tumawag at sinabi na may emergency sa kanyang kumpanya sa Amerika. Napabtong hininga si Michuxia dahil talagang may tinatago si Tang Jinxing na maraming sikreto. Kinabukas, sinabi ni Huayqin kay Michuxia na hihanap ng pulis si Tang Jinxing. Nakakita sila ng malaking patak ng dugo ni Lunyanqi sa bar at pinaghihinalaan na sinaktan siya. Nakita ng security camera malapit sa bar si Tang Jinxing na binuhat si Lunyanqi sa kse. Hindi naniwala si Michuxia, kaya ipinahanap niya ang impormasyon sa pag-alis ni Tang Jinxing. Nagulat siya dahil muli siyang niloko nito. Kasabay nito, ipinagbigay alam ni Peipei na may isang kumpanya sa Amerika na tahimik na bumibili ng shares ng Huashi at malapit na itong maging pinakamalaking shareholder. Sa pakikipagkita kay Huayqin, sinabi ni Michuxia na gusto niyang bilhin ang shares ng Huashi mula sa Hua Garden Society dahil iyon ang tanging paraan para maipagpatuloy niya ang pamamahala sa Huashi. Gustong tulungan ni Huayqin si Michuxia, ngunit hindi niya pag-aari ang Hua Garden Society, maliban na lang kung magpapakasal sila. Pag-uwi sa bahay,
bahay, narinig ni Michuxia mula sa kanyang ama na ang tao sa likod ng dayuhang kumpanya na bumili ng shares ng Huashi ay si Tang Jingxing at Lunyanqi. Inimbestigahan din niya na ang nakaraang pagkabigo sa Diamond Project bidding ay dulot din nila. Kinaiinisan niya ang sarili dahil nagdala siya ng ahas sa bahay at natutulog kasama si Lunyanqi. Sa pagtingin niya sa kanyang ama na inaatake sa puso, nangako si Michuxia na pananatilihin ang Huashi. Pagdating sa apartment ni Tang Jingxing, niyakap ni Michuxia ang paboritong salamin na aso nito. Gusto niya itong paniwalaan, ngunit ang katotohanan at ang kanyang responsibilidad ay hindi nagbibigay kay Michuxia ng pagkakataon na iyon, kaya tumawag siya at pumait na magpakasal kay Huayqin. Sa pakikipagkita kay Michuxia, handang maghintay si Huayqin para ayusin niya ang kanyang sarili. Iniisip niya na ang pinakamahusay na paraan para magpaalam sa nakaraan ay ang baguhin ang kanyang sarili sa kasalukuyan, kaya nag-alok siyang samahan siya sa pagpapagupit ng buhok at pamimili para baguhin ang kanyang mood. Nagpasalamat si Michuxia kay Huayqin, ngunit naramdaman niya na hindi ito angkop sa kanya. Nang makita siyang lumapit, mabilis siyang umiwas. Alam ni Huayqin na laging nagbabantay ang mga reporter sa labas ng Hua, kaya sinabihan niya si Michuxia na lumipat muna sa bahay niya para makapagpahinga. Pagdating sa bahay ni Huayqin, inanyayahan niya si Michuxia na kumain, ngunit pinilit niya lang na lumunok dahil nilagyan niya ng maraming mustasa ang lahat ng pagkain. Hating gabi, nagutom si Michuxia at nag-order ng inihaw na tinapay, ngunit mabilis na lumabas si Huayqin at itinapon ang pagkain na hindi maganda sa kalusugan. Medyo natakot si Michuxia dahil kakaiba si Huayqin. Naalala niya ang lasa ng inihaw na pagkain sa bibig ni Tang Jingxing at hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Kinaumagahan, hindi pa rin makakain si Michuxia ng lutuin ni Huayqin. Nagulat siya nang marinig niya ang doorbell at biglang bumalik si Tang Jingxing. Kinulong siya ni Tang Jingxing sa pader at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagkamis sa labi ni Michuxia. Sinampal niya ito ng malakas para kumalma. Michuxia, hindi ako papayag na pakasalan mo si Huayqin. Ikusinak si Lunyanqi at hindi ako nakipagsabuan sa kanya para bilhin ang shares ng Huashi. Michuxia, please, maniwala ka sa akin. Ang hininga ni Tang Jingxing ay nagpakita rin ng pagkamis ni Michuxia sa kanya. Sakto namang umuwi si Huayqin, ngunit hindi niya mabuksan ang electronic lock. Nang kukunin niya na ang susi, biglang binuksan ni Michuxia ang pinto. Pumasok si Huayqin sa bahay at tinanong kung bakit niya nilock ang pinto. May ginawa ba siyang nakatabong bagay? Sa mga panahong ito, si Michuxia ay tulad ng isang manok na tinutulak sa kawali, kaya kailangan niya ng kaunting pakiramdam ng seguridad para hindi siya mabaliw. Habang hindi pa niya napoproseso ang akasinungan, hinlan niya si Huayqin at hiniling na mag-iba ng gawain at manood ng pelikula para guminhawa. Habang naghihintay na mag-iba ang anyo niya, mabilis binuhat siya ni Tang Jingxing sa kama sa kabilang kwarto. Tinapos niya ang iwang halik at idagdag ang ibabala. Huwag kang maniwala kay Huayqin na para bang gusto niyang paghiwala silang dalawa. Ngunit buhay hindi tulad ng isang panaginip. Sa halip na lumubog sa isang nakakabighaning romantikong pelikula, hinila ni Huayqin si Michuxia upang manood ng isang nakakatakot na pelikula at sinbing mayroon pa koleksyon ng mga horror movies sa bahay na maaaring panoorin hanggang sa Chinese New Year. Pagkatapos manood, nanginginig si Michuxia at nagdahilan na pagod na siya para bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Habang yakap-yakap niya ang unan at nagpapagaling, nalaman ni Tang Jingxing ang maraming sikreto tungkol kay Huayqin. Lumalabas na ang biological na nakatatandang kapatid ni Michuxia, si Ruyu, ay dating kasintahan ni Huayqin noong kolehiyo. Pagkatapos ng isang aksidente sa ibang bansa, namatay ang niyang kapatid na babae at nag-leave of absence si Huayqin sa loob ng ilang buwan, akala nila para magluksa. Ngunit sa katunayan, nagpaplano siya na gawing kamukha ang nakababatang kapatid na babae ng kanyang yumaong kasintahan. Hindi pa roon nagtatapos, natuklasan din ng detective ang kasaysayan ng pagpasok at paglabas ng bansa ni Huayqin na nagpakita na pumunta siya sa Amerika sa parehong oras na inatake si Tang Jingxing. At hindi siya pumalyang atakehin si Tang Jingxing. Kinabukasan, naiwan ni Michuxia ang kanyang telepono sa mesa. Naglaro siya sa remote ng DC at hindi sinasadyang ipinalabas ang eksena ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya na gumagawa ng palayok para sa kaarawan ni Huayqin. Naalala ni Michuxia na sinabi ni Huayqin na gumagawa siya ng palayok tuwing kaarawan niya. Ang babae sa video ay mahilig sa horror movies at may nunal sa balikat na katulad ng peklat na nakuha niya pagkatapos malasing sa bahay ni Huayqin. Biglang nagkaroon ng di inaasahang pagbabago nang biglang lumitaw si Huayqin at ibinunyag na siya mismo ang nagtatoo ng pulang nunal sa balikat ni Michuxia. Nagpanik siya at tumakbo na parang hinahabol ng pukyutan, ngunit siyang nahuli at ikinulong. Nang mga sandaling iyon, sumiklab ang pagiging kontrabida ni Huayqin at sinumbatan niya si Michuxia na hindi ito katulad ng kanyang ate. Hindi siya mahilig sa horror movies at hindi siya marunong gumawa ng palayok, kaya nagduda na hindi ito magiging direktong kopya. Ngunit nang lumabas siya na suot ang lumang damit ni Ruyu, muntik nang maiyak si Huayqin dahil labis na damdamin dahil sa dami ng niyang pagsisik na gawin siya sa 1-0 na bersyon ni Ruyu. Ang kulang na lang ay ang paso mula sa pagluluto, isang mapagmahal na pagkakakilanlan na inyo ni Ruyu. Sa isang kasal na parang horror film, masaya na kay ni Huayqin kopya sa altar at buong mamalaking sinab pagkatapos ng maraming taon pagsisikap. Sa wakas ay ngunit hindi ito hinayaan ng buhay. Sa parehong sandali, umalinggaw ang boses ni Tang Jingxing at lumabas siya na parang isang tunay na si. Kinuha niya ang kanyang nobya na ikinagulat ni Huayqin, tinawag ang siya. Ginagtagal, lumitaw si Lunyanqi na parang high voltage electric shock at isiniwalat ang lahat ng kanyang mga natuklasan sa pagsisiyasat tungkol sa pagkasunog ng shopping mall. Binalaan si Huayqin na huwag stan si Tang Jingxing. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang naitulak ni Huayqin si Lunyanqi at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Kalmado siyang kinuha ang telepono nito na parang isang kriminal. Nagkunwaring nakikipagkita kay Tang
Jinxing at pinunasan ang mga fingerprints na parang isang profesional na nagpaplano na magtago ng ebidensya. Ngunit may hustisya ang langit. Inilabas ni Tang Jinxing ang lahat ng ebidensya para isumbong si Huay Qin sa pananakit sa kanya mula noong karaang taon. Si Michuxia na tumulo ang luha ni Michuxia at nagmakaawa siya na huwag itong gawin, na huwag na siyang iwan pa. Ngunit tahimik na inangat ni Tang Jinxing ang kutsilyo at bigla itong itinapon sa garland na nakasabit sa itaas. Nalaglag ang mga bulaklak na parang niebe sa taglamig. Tumakbo siya para saluhin si Michuxia at sinubukang kunin ang detonator. Ngunit mabilis na inatake ni Huay Qin ang kanyang kalaban na parang isang ninja. Sa kabila ng kanyang mga sugat, pinilit ni Tang Jinxing na patumbahin at mawala ng malay si Huay Qin sa gitna ng tunog ng artipisyal na ulan na parang mungkot na sound. Pagkatapos, gumapang siya patungo kay Michuxia na ang mukha ay namumutla na parang hindi pa nalalabas na rice paper. Inilagay niya ang kanyang jacket sa kanya, pinunsan ang kanyang mga luha, sumubsob sa kanyang balikat na parang lahat ng sakit ay nawala na. Isang linggo pagkatapos, nakaligtas si Tang Jinxing sa isang matinding operasyon. Narinig ni Lunyan Qi na umamin na si Huay Qin sa lahat. Naunawaan din ni Michuxia na nagiging baliw si Huay Qin dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang ate at inibig niya ang isang kopya. Humingi ng paumanhin si Lunyan Qi para sa mga nakaraang kaganapan at inamin na natalo siya sa parang Korean drama na pag-ibig ni na Michuxia at Tang Jinxing. Sa labas ng silid ng ospital, ibinigay ni M.E. Hua kay Lunyan Qi ang kasunduan sa diborsyo at ibinunyag. Bumili siya ng isang buong hotel sa England upang ibigay sa kanya bilang isang gantimpala para sa isang babae na dating nagmamay-ari ng Huashi, ngunit hindi mapanatili ang puso ng sinuman. Sa wakas, nagising si Tang Jinxing. Tuwang-tuwa si Michuxia at niyakap siya, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Bumagsak ang puso ni Michuxia, ngunit agad niyang sinabi ang kanyang pangalan at ang pangalan nito, pati na rin ang paghahalikan nila. Sa funeral, hindi niya nakalimutan na banggitin ang eksena ng paghahalikan na ngayon ay gusto niyang ulitin sa buong di. Dito umamin si Tang Jinxing na natatakot siyang malagay sa panganib si Michuxia, kaya hindi niya inilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit mula ngayon ay mamumuhay na siya ng totoo at magmamahal ng totoo ng hindi magsisinungaling. Nagkaroon ng engranding press conference para sa paglulunsad ng produkto ng miel na mas engrando pa sa birthday party ng hari ng Dubai. Abala naman si Michuxia dahil gusto nang magretiro ng kanyang ama at ipamana sa kanya ang Huashi. Nang makita ito, nagmungkahi si Tang Jinxing na dahil mag-asawa na sila, dapat na silang magkaroon ng isang matabang bata para mapasaya ang kanyang lolo. Pagkatapos, inanyayahan niya siya sa hardin kung saan naghanda siya ng isang sorpresa na mas matamis pa sa asukal, isang larawan niya na kumakain ng inihaw na karne mula sa kanyang bibig. Ang dandelion na hindi tinatangay, ang maskara at ang misteryosong kahon. Nahirapan si Michuxia na buksan ang kahon. Lumapit si Tang Jinxing at binigyan siya ng susi upang buksan ang hinaharap, isang kwintas na may kumikinang na brilyante na parang mga bituin, kasama ang isang confession na nakakakilig. Sinabi niya ang niyang takot na mawala siya habang nasa ibang bansa, ang kaligayahan na makita siyang naghihintay rin, at ang pagnanais na makasama siya habang buhay. Ang singsing na ito ay kumakatawan sa nag-iisang pag-ibig na para lang sa kanya. Si Michuxia ay naluluha at tumango, umayag na pakasalan siya muli. Umiyak si Tang Jinxing na parang umuulan at hinalikan ang kamay na gusto niyang hawakan habang buhay. Matapos ang maraming pagsubok, nalampasan ni Tang Jinxing ang kamatayan para bumalik, para lang pakasalan si Michuxia sa pangalawang pagkakataon, na sa pagkakataong ito ay magpakailanman. Sana magkasama sila hanggang sa pagtanda at maging masaya hanggang sa susunod na buhay, nang walang kalungkutan.